Ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay maaring nagsimula noong 2022, ngunit ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa ay nagsimula pa noon, partikular noong 2014. Noon nagsagawa ang mga puwersa ng Russia ng ilegal na aneksasyon ng Crimea, ninakaw ang buong rehiyon mula sa kanilang kapitbahay sa loob lamang ng halos 4 na linggo. Mula noon, sabikang mga opisyal ng Kiev, mga kumander ng militar at mamamayang Ukrainian na muling mabawi at alisin ang impluwensa ng Russia sa Crimea. Sa wakas, malapit nang matapos ang paghintay nila at halos wala na magagawa si Pangulong Vladimir Putin ng Russia para pigilan ito. Hindi ito ang inaasahan ni Putin nang angkinin niya ang Crimea para sa Russia, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Hindi tulad ng tinatawag niyang espesyal operasyong militar noong 2022 na nauwi sa isang mahaba, matagal at napakamahal na gawain, naging maayos naman para kay Putin ang pag-aneksa sa Crimea. Sinamantalan niya ang kaguluhan sa Kiev at sinakop ang rehiyon gamit ang mga elite na tauhang walang marka ang uniforme para guluhin at maantala ang tugon ng militar ng Ukraine. Pinakinabangan ni Putin ang mga dati ng pasilidad militar ng Russia sa Sevastopol kaya mabilis nakuha ng kanyang puwersa ang kontrol sa parlamento ng Crimea, infrastruktura at mga sentro ng komunikasyon. Isang maingat na pinlanong operasyon na halos perpekto ang pansasagawa na nagbigay sa Russia ng kontrol sa isang estratehikong lokasyon na inilarawan ni Putin bilang aircraft carrier na hindi kayang palubugin. Sa pamamagitan lamang ng Crimea at ng lungsod dagat nitong Sevastopol, nagkakaroon ng kakayahan ng Russia na kontrolin ang Black Sea at magpakita ng lakas hanggang sa Mediterranean at maging sa gitnang silangan. Ang may kontrol sa Crimea ay may impluensya sa mga rutang pangkalakalan sa Black Sea. At mahalaga ring tandaan na sagana sa langis at gas ang mga katabing tubig nito. Sa madaling salita, mahalagang teritoryo ito at sinamantala ng Russia ang kontrol dito sa paghahanda ng pananakop noong 2022. Nagpadala ito ng mga tropa, bala at kagamitang militar sa peninsula na pagkatapos ay ginamit upang bombahin ang mga timog na rehiyon ng Ukraine. Simula noon, patuloy na umasa ang Russia sa Crimea bilang lunsaran ng mga operasyong militar sa buong panahon ng alitan. Nagpaputok ito ng maraming misil at drone sa mga bayan, lungsod at posisyon sa Ukraine mula sa peninsula habang ginagamit ang Crimean Bridge bilang mahalagang linya ng supply na nag-uugnay sa Crimea sa mainland ng Russia sa kabila ng Kerch Strait. Ngunit hindi kailanman lubos na nakapanirahan ng Russia sa Crimea at hindi rin ito lubos na nakontrol ang rehiyon dahil hindi ito pinayagan ng Ukraine na mangyari. Mula sa unang araw ng malawakang pananakop, malinaw na ipinahayag ng mga kumander ng Ukraine na isa sa kanilang mga pangmatagalang layunin ay ang pagpapalaya ng peninsula. Di nagtagal, pinatunayan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pahayag sa pamamagitan ng aksyon. Sa katunayan, ilang buwan pa lang mula na magsimula ang digmaan, nagsimula na ang mga unang pag-atake kung saan tinarget ng mga crew ng drone ng Ukraine ang Russian Black Sea Fleet sa Sevastopol at yumanig ang mga pagsabog sa Crimean Bridge. Malinaw ang mensahe. Kahit na nakikipaglaban ang Ukraine sa Russia sa daan-daang milya ng mga teritoryong nasa frontline sa mga rehiyon tulad ng Donetsk, Luhansk at Kherson, determinado ang Ukraine na gawing lubhang mapanganib ang Crimea para sa mga puwersa ng kalaban na sakupin ito. Habang lumilipas ang panahon, tuloy ang mga pag-atake. Pinalubog ang mga barkong pandigma sa base, pandagat ng Sevastopol, binura sa mapa ng mga Storm Shadow cruise missile ang mga kuta ng Russia, sinunog ng mga kamikaze drone ang mga eroplano at isa-isang winasak ang mga sistema ng depensang panghimpapawid. Patuloy ring antamo ng pinsala ang Crimean Bridge na tinamaan sa ikalawang pagkakataon noong Hulyo 2023 at muli noong Hunyo 2025. Ilan sa pag-atake ng Ukraine sa Crimea ay maliit lang. Ang ilan ay nakapaminsala gaya ng Operasyong Crabtrap kung saan sunod-sunod na Storm Shadow missiles ang tumama sa punong himpilan ng Russian Black Sea Fleet sa Sevastopol noong Setyembre 2023 na iniulat na pumatay ng mahigit 30 opisyal at sumugat sa mahigit 100 sundalo. Dahil sa mga pag-atake, laging alerto at kinakabahan ang mga puwersa ng Russia sa Crimea, palaging nagbabantay sa posibleng drone o missile na paparating. Ngunit bihirang-bihira talagang nagawang makapasok ng lubusan ng Ukraine sa Crimea, makapagpadala ng mga tropa sa lupa roon o tunay na mabawi ang ilan sa mga nawalang teritoryo nito. Lagi itong may ibang prioridad, teritoryong pinag-aagawan, bayan at lungsod na dapat ipantanggol at mga pag-atake ng Russia na dapat alalahanin. Hindi dapat maglaan ng 12 na oras, yaman o tauhan sa Crimea dahil maaaring lumitaw ang kahinaan sa frontline na magbibigay sa Russia ng pagkakataong sumulong at makuha ang mahahalagang teritoryo. Kaya matiyagang naghintay ang Ukraine habang patuloy itong nagpaplano at umaatake sa Crimea.
Sinira nito ang mga mahahalagang gamit gaya ng mga sistema ng depensa sa himpapawid, radar, eroplano at imbakan ng bala. Minsan, ilang linggo o buwan ang pagitan ng bawat pag-atake dahil inuuna ng puwersang Ukrainian ang ibang lugar. Dahil dito, maaring mukhang magkakahiwalay o random ang mga insidenteng ito, pero hindi ganoon. Bahagi ito ng mas malaking estratehiya na nag-ambag sa pinakahuling layunin ang pag-aalis ng kontrol at impluwensyang Ruso sa Crimean Peninsula. Bawat atake ay nagpapahina sa posisyon at impluwensya ng mga Ruso sa rehiyon, pati na rin nagpapahirap sa kanilang depensa. Kaya kapag ginamit na ng Ukraine ang kanilang kalamangan, hindi na mapipigilan ito ng kalaban. Malapit na ang panahong iyon dahil noong 2026 nagbago ang takbo ng laban. Ngayon, pinakamalakas ang posisyon ng Ukraine. Ang lokal nitong industriya ng depensa ay patuloy na lumalakas dahil daan-daang bagong kontratista sa depensa buong bansa ang masigasig na nagtatrabaho sa mga kapanapanabik na bagong inobasyon mula sa mga drone at missile hanggang sa mga teknolohiya ng air defense at marami pang iba. Sa lupa, nagkaroon din ng malalaking tagumpay ang mga puwersa ng Kiev. Hindi lang nila napigilan ang walang humpay na pag-atake ng Russia at napigilan silang makakuha ng teritoryo, kundi nagawa pa nilang mabawi ang medyo malalaking bahagi ng mga nawalang lupa. Sa katunayan, Pebrero 2026 ay naging napakahalagang buwan para sa hukbong sandatahan ng Ukraine dahil ito ang unang pagkakataon mula noong 2023 na nagawa ng mga puwersa ng bansa na mabawi ang mas maraming lupa kaysa sa kanilang nawala. Bukod pa rito, inaasahan na malapit nang makakuha ang Ukraine ng isang napakalaking pautang na nagkakahalaga ng 70 bilyong euro o $105 bilyong mula sa European Union na maaaring lubos na magpabago sa sitwasyon para sa kanila. Hinarang noon ni Punong Ministro Viktor Orban ng Hungary ang pautang na ito. Dahil natapos na ang pamumuno ni Orban matapos ang pagkatalo sa halalan ng parlamento noong Abril, 12 matatanggap na ng Ukraine ang malaking pondo. Dapat nitong palakasin ang puwersa, paigtingin ang industriya ng depensa at kunin ang mga kailangang bala at supply para patuloy na gipitin ang mga kalaban. Samantala, hindi pa naging ganito kahina ang Rusya. Sa pagkatalo ni Orban, nawalan si Putin na isa sa kakaunti niyang kaalyado sa NATO at European Union. Humina ang impluwensyang pampulitika niya. Pinakamabagal din ang galaw ng puwersa ng Rusya sa mga nakaraang taon. Sa ilang bahagi ng harapan, tuluyang huminto ang kanilang pag-usad o kaya naman ay napapaatras pa sila ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Sa iba naman, patuloy pa rin silang sumusulong pero sobrang bagaw nila na halos wala ring epekto. Patuloy na mabilis nawawalan ng sundalo at kagamitan ang hukbo ng Kremlin. 10,000 tropa ang napapatay o malubhang nasusugatan bawat buwan. Libo-libo ang tumatakas o sumusuko at masuwerte na ang mga sumusunod sa utos ng opisyal kung tumagal sila ng ilang linggo sa delikadong unahan bago mapalitan ng bagong recruit. Pagdating sa mga bagong recruit, malinaw na nahihirapan ang Rusya sa paghahanap ng sapat na bilang ito. Bumaba ng husto ang kanilang bilang ng mga nare-recruit habang tumataas naman ang antas ng kaswalti nila. Sa buwang unang kwota ng 2026, hindi nila nakuha ang sapat na bagong sundalo para palitan ang mga napatay o nasugatan. Lumilit at humihina ang kanilang hukbo at ganoon din ang kanilang tsansa sa digmaang ito. Unti-unti nang nawawala ang usapan tungkol sa tiyak na panalo ng Russia habang napapansin ng mga eksperto, analyst at ilang Russian military blogger na nagbago na ang sitwasyon. Ang Ukraine, hindi ang Russia ang namamayani ngayon. Si Lieutenant General Ben Hodges na halos 40 taon sa United States Army at naging Commanding General ng US Army Europe ay naniniwalang tamang panahon na para paigtingin ng mga puwersa ng Kiev ang mga operasyon sa Crimea. Bago natin talakayin ang sinabi niya at ang kahulugan nito, mag-subscribe ka sa The Military Show kung gusto mo pang matuto ng ganitong kaalaman. Lingguhan naming ipinaliliwanag ang mga ganitong bagay. Kamakailan, lumabas si Lieutenant General Hodges sa Times Radio podcast na Frontline, The War in Ukraine and Global Security, kung saan tinalakay ng mga analyst at eksperto ang digmaan ng Russia at Ukraine at ibinahagi ang kanilang pananaw sa hinaharap. Habang dumalo sa palabas, sinabi ni Hodges na sa kabila ng mga labanan at atensyon sa ibang dako, posibleng ang Crimea ang susi sa digmaang ito. Naniniwala pa rin ako, gaya ng paniniwala ko mula pa noong simula, na ang Crimea ang mapagpasyang larangan ng digmaan dahil may simboliko at estratehikong halaga ito para sa magkabilang panig. Si Putin ay laging iginigiit na ang rehiyon ay dapat mapasakamay ng Russia. Tinawag pa niya itong banal at di maihiwalay na bahagi ng Russia. Alam ng leader ng Russia ang estratehikong halaga ng peninsula at ayon kay Hodges, ang kakayahang magpakita ng kapangyarihang militar sa buong Black Sea ay talagang nagmumula sa Crimea.
Sabi pa niya, kapag nabawi ng Ukraine ang Crimea at naangkin muli ang mga daungan at paliparan, posibleng mag-iba ang direksyon ng digmaan. Sabi ni Hodges, alam ni na Pangulong Volodymyr Zelensky at Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi ang halaga ng rehiyong ito at tiyak na kabilang ang Crimea sa kanilang pangunahing layunin. Naniniwala siyang hindi pa mangyayari ang direktang pag-atake sa lupa sa rehiyon at hindi rin talaga ito kailangan sa ngayon, pero inaasahan niya ang mas tuloy-tuloy na pag-atake sa mga paliparan, depensa sa himpapawid at iba pang target. Naniniwala rin siya na malapit na bumagsak ang Crimean Bridge at taasan sinabi na tiyak itong guguho balang araw. Iyon ay magiging isang napakahalagang sandali para sa Ukraine. Nakapagtatag na ang Russia ng land bridge sa Crimea sa pamamagitan ng pagsakop sa timog Ukraine, pero malaki pa rin ang kanilang pag-asa sa Crimean Bridge. Mahalaga pa rin ang Kerch Strait para sa ligtas na pagdadala ng gasolina, armas at bala sa mga puwersa nga sa peninsula at katimugang rehiyon. Kapag bumagsak ang tulay na iyon, mapuputol ang koneksyon ng natitirang tropang Ruso sa Crimea sa kanilang mga kababayan at magbabago ang sitwasyon. Hindi na nila maaasahan ang ligtas na rutang pagtakas pabalik sa mainland at hindi na rin sila makakatanggap ng tuloy-tuloy na supply mula sa Krasnodar Krai. Malaking kahihiyan para sa Kremlin na ang tulay na ginastusan ng Russia ng halos $4 na bilyong ay bigla na lang maburas sa mapa. Napatunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang tulay. Nagawa na nila ito sa 3 magkakahiwalay na pagkakataon gamit ang kombinasyon ng mga drone at pampasabog sa ilalim ng tubig para sirain ang estruktura at pilitin itong pansamantalang isara habang isinasagawa ang pagkukumpuni. Mas malakas na yon ang Ukraine kaysa dati. Sa mas malalakas na drone at missile, maaari nitong pabagsakin sa tubig ang buong mga seksyon ng tulay. Posibleng ang ika-4 na pag-atake sa tulay ng Crimea ay kasalukuyang pinaghahandaan na. Mas lalo pang pinaigting ng Ukraine ang mga pag-atake nito sa peninsula at pagsira sa mahahalagang pasilidad at kagamitan doon. Noong gabi ng Abril 5, kinumpirma ng Ukrainian intelligence na ginamit ng kanilang espesyal na unit ng Department of Active Operations ang mga drone para hindi mapagana ang Russian railway ferry na Slavyanin. Ito na ang huling railway ferry na nag-operate sa kipot ng Kerch. Ang mga ferry na yon ang nagdadala ng mga kagamitang militar at bala sa mga puwersa ng Russia sa Crimea. Dahil nawasak o nasira na ang mga barkong ito, mas mahihirapan ang Russia magdala ng resources mula point A papuntang point B. Malamang mas gagamitin nila ang tulay ng Crimea, kaya lalo ito nagiging target ng Ukraine. Maaring idaan ng mga komandante ng Kremlin ang supply sa mga sinakop na teritoryo ng Donbas at papuntang Crimea sa rehiyon ng Kherson bilang alternatibo. Gayunpaman, ang problema sa planong iyon ay mas malapit ang mga rutang iyon sa linya ng labanan, kaya mas mataas ang panganib na tamaan ng drone strike, missile o artilyerya ng Ukraine. Dahil laging may mga drone ng Kiev sa himpapawid na nagmamasid sa paligid para sa anumang senyales ng aktibidad ng Russia, hindi aabuti ng matagal bago nila matunton ang anumang convoy na patungo sa peninsula. Mula roon, oras na lang ang hihintayin bago ipadala ang strike drone o missile para wasakin sila. At nakatutok na ang Ukraine sa paggambala sa mga supply lines sa lupa. Sa loob ng linggong kampanya noong Abril, nagsagawa ito ng ilang matagumpay na pag-atake sa mahalagang landas na nag-uugnay sa Russia at Crimea. 3 arsenal ng Russia at 3 magkakahiwalay na imbakan ng supply ang tinarget at nasira, habang inatake rin ng Ukraine ang 2 logistic hub na tumutulong sa pagkoordina ng daloy ng supply sa corridor. Noong Abril 20, lumabas din ang mga ulat na nagsasagawa ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine ng karagdagang mga pag-atake sa 2 malalaking landing ship ng Russia na nakadaong sa luk ng Sevastopol. Ang 2 barko ay kinilala kalaunan bilang Project Pitong, 175 Yamal at Project 117 Nikolai Filchenkov. Kayang magsakay ng Yamal ng hanggang 500 toneladang kargamento, kabilang armored vehicle, tropa at nagkakahalaga ito ng higit $80 milyong. Samantala, mas malaki ang Nikolai Filchenkov na may kapasidad na humigit kumulang 1,000 tonelada at kayang maghatid ng malaking landing force sa tubig. Mas malaki man ito sa 2 barko, mas luma at hindi kasing mahal, pero tinatayang nasa $70 milyong pa rin ang halaga. Ang mga pag-atakeng ito, pati ang sa huling ferry sa Kerch Strait ay malinaw na mensahe. Pinuputol ng Ukraine ang supply ng Russia sa Crimea. Pinahihiwalay nito ang rehiyon at pinapahirapan ang mga tropa ng Kremlin sa pagkuha ng gasolina at bala para ipangtanggol ang sarili. Sa pagsira sa mga barkong pandigma tulad ng landing ships, pinipigilan din ng Ukraine ang Russia na magtipon ng mas malaking puwersa sa peninsula.
Mahalaga ito dahil dati, kapag nasisira ng Ukraine ang Russian air defense o kagamitan sa Crimea, agad itong napapalitan ng kalaban. Kung winasak ng mga drone ng Kiev ang imbaka ng bala, maaring magdala ng bala ang puwersa ng Russia mula ibang rehiyon at itawid ito sa kipot o sa tulay ng Crimea. Pero dahil napuputol at napipilit ang isara mga linya ng supply, hindi na ito posible. Sa mas malawak na pananaw, maaring ito na ang simula ng mas malaking pangyayari. Kapag nahiwalay ng Ukraine ng Crimea, magiging madaling target ang natitirang puwersa ng Russia doon. Dahil mas gumagaling at tumatama ang mga drone at missile ng Ukraine, mas madali para sa depensa na alisin ang natitirang sundalo. Dahil dito, mabilis mawawala ang kontrol ng Kremlin sa rehiyon. Kung makapagbukas ang Ukraine ang ruta sa pamamagitan ng Kherson, maaari nitong gamitin ang kahinaan ng kalaban at balang araw ay maipadala ang sarili nitong mga sundalo para mabawi ang lugar. Mukhang malayo pa ito pero handa na ang lahat at ginagawa ng militar ng Ukraine ang tamang hakbang para maisakatuparan ang hangarin nilang alisin ang impluensya ng Russia. Dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nasasawi sa panig ng Kremlin, malaking pagkawala ng kagamitan, tigil ng opensiba at palpak na pagre-recruit, hindi na nito kayang patibayin ang Crimea gaya ng dati. Kung makontrol ng Ukraine kahit bahagya ang rehiyon, magbabago ang lahat. Ang Black Sea Fleet ng Rusya na napilitang magkublina dahil sa mga drone strike ng Ukraine ay hindi na ligtas magamit ang Sevastopol bilang pangunahing base at mawawalan ng saysay. Mawawalan din ang kakayahan ng Kremlin na magpakita ng lakas at impluensya sa Black Sea at lampas pa rito. Pagkatapos sa pangmatagalang panahon, kung matatagumpay ang Ukraine na matupad ang matagalan nitong pangarap na maging bahagi ng European Union o ng NATO alliance, lalo pang liliit ang saklaw ng kapangyarihan ng Rusya. Ito ay isang nakakagulat na pagbabago mula 2014. Matapos ang mabilis na operasyon, inakala ni Putin na naipasama na niya ang Crimea sa Rusya para sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, natutuklasan niya kung gaano siya nagkamali. Strike Isa. Nawasak ang mga landing ship ng Russia at marami pang iba sa isang malawakang operasyon magdamag na nagdulot ng matinding PTSD sa mga marinong Ruso. Strike 2, nasusunog ang tanging oil refinery at export hub ng Russia sa Black Sea dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia sa Crimea. Maharing ang Strike 3 nang magwawakas sa pamumuno ng Russia sa Crimea. Ang mga marinong Ruso at mga gustong maging marino ay tumatakas mula sa peninsula na parang mga dagang umalis sa lumulubog na barko habang nagsisimula ang pag-alis na okupasyon sa Dagat Itim. Noong Abril 20, kumalat ang balita na isang lihim na unit ng Ukraine ang tumarget sa ilang target sa sinakop na Crimea. Ginawang impyerno ng lihim na Ghosts unit ng HUR ang Sevastopol Bay para sa Black Sea Fleet noong nakarang gabi matapos ang sunod-sunod na drone attack na ginawang hindi na mapagana ang 2 pang barko ng fleet ni Putin. Hindi mga Russian missile carrier o katulad ng mga barkong pandigma ang mga target sa pagkakataong ito. Marami ng gayutong barko ang napatumba ng Ukraine. Kaya inilalayo na ng Russia ang natitira mula Crimea dahil sa takot ng Kremlin sa mga drone at missile ng Ukraine. Inarget ng mga multo ang 2 Russian landing ship na gamit ni Putin sa paghatid ng kargo at sundalo mula Crimea papuntang mainland Ukraine. Ang Project 775 Yamal ang isa sa mga tinarget. Itinayo noong 1988 at 88 isa na namang Soviet na kagamitan na piniling gamitin ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Kayang magdala ng 500 toneladang kargo ang barkong ito. Kasama sa kargamento na yan ang mga tropa at mga sasakyan kung tutuusin. Ang pangalawang barko, Project 1171. Nikolai Filchenkov ay mas matanda kasi sa una. Itinayo noong 1975 at 75 ang landing ship ay may 1,000 toneladang kapasidad at pwedeng gamitin sa amphibious na operasyon at pagsalakay. Alam mo, kung kaya ng Russia na maglunsad ng kahit anong katulad niyan mula sa Black Sea, parehong naka-idle ang 2 barko sa daungan noong inilunsad ng mga multo ang kanilang pag-atake. Iniulat ng HUR na hindi na magamit ang mga yon dahil sa mga drone ng Ukraine. Hindi pa kontento sa pagsira ng mga barkong ginagamit ng Rusya para mag-supply sa kanilang mga tropa sa mainland, mas pumasok pa sa kaloob-looban ng Crimea ang mga multo. Bukod sa pagsira ng Russian landing craft, direktang tinamaan din ng mga multo ang Russian Podlet K1 radar system. Saklaw ng Podlet ang mula 10 hanggang 300 kilometro o 6.2 hanggang 100 at 86 na milya, kayang subaybayan ang hanggang 200 target sabay-sabay
at makasabay sa paparating na projectile. Bumibiyahe ito sa bilis na 4,000 at 400 kilometro o mahigit, 2,000 at 200 milya kada oras. Kailangan ng Russia ang mga sistemang ganito. Nagbibigay ito ng maagang babala sa paparating na drone at misil upang mapagandaan ng Russia ang depensa at mapabagsak ang banta bago ito makalapag. Hindi yun nangyari noong gabi ng Abril 11, nasirang Podlik kaisa ng banta na dapat sana nitong matukoy. Ang kabiguang yon mula sa Podlik kaisa o air defense system na dapat gumana kapag may banta sa Russian radar ay nagdulot kay Putin ng pagkawala ng $5 milyong. Malamang, madaragdagan pa ng $10 milyong ang halaga dahil sa 2 landing ship na hindi mapapagana dahil sa mga multo. Kung nagdududa ka pa sa tagumpay ng bagong pag-atake ng Ukraine sa Crimea, nauna na ang HUR. Hindi lang nila sinabi, may video pa silang ebidensya. Ipinost sa Telegram, kasabay ng pahayag nagbunyag kung anong nagawa ng mga multong gumagala sa gabi sa Crimea. Makikita sa video ang perspektibo ng ilang drone ng Ukraine habang lumalapit sa target. Sa unang 25 segundo ng video, makikita ang drone ng Ukraine na lumalapit at tumatama sa landing ship ng Russia. Ang tanawin na kinukunan ng drone ay biglang naglaho nang pakawalan nito ang pampasabog na dala nito. Pagkatapos, isang pangalawang drone, isang pangalawang barko, at pareho rin ang naging resulta. Walang ebidensya ng Russian air defenses na nagpapaputok o nagpapalipad ng misil sa mga kuhang ito. Para nagkaroon ng malayang pagkakataon ng mga multo na tamaan ng mga barko ng Russia, na isa pang palatandaan na kulang talaga si Putin sa mga kagamitan na kailangan niya para may pagtanggol ng maayos ang Crimea. Sa totoo lang, ang malayang pagkakataong yon ay bunga ng matinding pagsusumikap ng Ukraine. Problema ito para sa Russia. Ang bagong pag-atake ng Ukraine sa okupadong Crimea ay nagpatingkad sa kampanya ng pagpapahina na sumira sa depensa ng Russia sa peninsula. Ayon sa ulat, naging sentro ng lohistika at hukbong dagat ang Crimea para sa Black Sea Fleet ng Russia, mula paglusob sa Ukraine hanggang 8 taon matapos ang iligal na pag-angkin ng Russia sa Crimea noong 2014. Karamihan sa pandagdigang komunidad ay patuloy na kinikilala ang Crimea bilang pag-aari ng Ukraine sa kabila ng pananakop ng Russia at isang referendum tungkol sa kinabukasan ng peninsula na halos tiyak na hindi lehitimo. Ngayon, nagsusumikap ang Ukraine na tuluyang mabawi ang Crimea mula sa pananakop. Manatili dahil marami pa kaming ibabahagi tungkol sa kampanya ng Ukraine sa Crimea sa video mamaya. Bago natin talakayin yon, hindi pa tapos ang Ukraine sa pagharap sa presensya ng Russia sa Black Sea noong ika-19 ng Abril. Habang nasusunog ang mga barko at walang silbi ang radar system, lalong lumala ang sitwasyon sa labas ng Crimea. Tinamaan na naman ang isang oil hub na dati ng target ng Ukraine. Ayon sa Kyiv Post, noong Abril 20, pinalawak ng Ukraine ang kampanya laban sa langis ng Russia, kaya nagpadala ito ng mga drone patungo sa Tuapse Oil Refinery at Export Hub. Mahalaga ito dahil ito lang ang export hub ng Russia sa Black Sea at wala sa Crimea ang Tuapse. Matatagpuan ito sa Krasnodar Krai, Russia, silangan ng Crimea. Nandito rin ang Novorossiysk Port, kasalukuyang himpilan ng karamihan sa Black Sea Fleet ng Russia matapos tumakas mula Sevastopol. Kinumpirma ng General Staff ng Ukraine ang ikalawang pag-atake. Ginamit din ng Telegram para magbahagi ng larawan ng apoy at makapal na usok na bumabalot sa isa sa pinakamahalagang refinery at export hub ng Russia. Muling tinamaan ang Tuapse Oil Refinery sa teritoryo ng Krasnodar. Naitalang isang pag-atake sa tank farm na sinundan ng sunog sa loob ng pasilidad, kinumpirma ng pangkalahatang staff ng Ukraine. May idinagdag pa itong maliit na detalye na hindi masyadong naiulat, na ang mga drone ng Ukraine ay tumama rin sa isang oil depot sa sinakop na Crimea. Ang Fardiska Oil Depot ay nagliliyab na ngayon, tulad ng refinery na malamang na nagbigay ng langis na nakaimbak doon. At ang dalawang pag-atake ay nagdulot ng mas malaking hirap sa pagdadala ng gasolina sa mga tropang nakaistasyon sa mainland Ukraine. Mas maraming detalye ang galing sa United 24 Media. Nagpapadala na ng larawan, video, at ulat ang mga residente sa mga independenteng outlet gaya ng Astra. Iisang kwento sa mga ulat. Malalaking sunog, makakapal na usok, at nasusunog na tangke ng gasolina sa Tuapse matapos ang malawakang drone attack na hindi napaggandaan ng Russia. Kumakalat ang sunog sa Tuapse. Hanggang 10 imbakan ng pasilidad ang naapektuhan ng sunog sa refinery na kayang magproseso ng 12 milyong tonelada ng langis kada taon. Ang lugar na ito ay gumagawa ng diesel na pasok sa pamantayang Euro 5, kaya naging pangunahing export center ng langis ng Russia sa Black Sea ang Tuapse. Gumagawa rin ito ng fuel oils, aviation fuel, gasolina, at iba pang langis na kailangan ng militar ng Russia sa mainland
para sa mga pag-atake sa mga posisyon ng Ukraine. Sa madaling salita, napakahalaga ng Tuapse para sa Russia. Alam ito ng Ukraine, kaya 9 na beses nitong inatake ang pasilidad mula nang ilunsad ni Putin ang malawakang pananakop noong 2022. Isa sa mga pag-atake ay naganap ilang araw bago ang huling pag-atake sa refinery. Hindi isang insidente ang nangyari noong Abril 11. Bahagi ito ng klasikong dubleng atake ng Ukraine. Ganito ang mga paksa na dinidiscuss namin sa The Military Show. Ibinibigay namin ang buong kwento, hindi lang headline. Kung kapaki-pakinabang ang aming impormasyon, mag-subscribe sa The Military Show. Tiyak na magagalit ang Rusya dahil sa pag-atake sa Tuapse noong Abril 11. 3 araw bago ito, inatake na rin ng Ukraine ang parehong pasilidad. Nagliyab ang mga tangke ng gasolina at nagkaroon ng malalakas na pagsabog, kaya napilitang magpatupad ng pansamantalang flight restrictions ang paliparan ng Krasnodar. Ayon sa Kyiv Post, ang unang pag-atake ay nagdulot ng malaking sunog na kinailangan ng higit 100 at 50 bumbero at emergency personnel para mapatay. Ang mga itsura sa mukha ng mga bumberong yon ay siguradong hindi matutumbasan noong 19 ng Abril. Nang akala nilang kontrolado na ang sunog na dulot ng Ukraine, biglang dumating ang mga drone at kinailangan nilang magsimula ulit. Paulit-ulit na tatargetin ng Ukraine ang Tuapse, pare-parating kay Putin na hindi na niya magagamit ang Black Sea Oil Export Hub na ito. Ang pag-atake sa Tuapse ay nagpapakita ng mas malalim na estratehiya ng Ukraine na itaboy ang Russia palabas ng Black Sea at dagdagan ng presyon sa langis nito. Di na maiiwasan, kailangang dumaan o umiwas sa Crimea ang mga drone ng Ukraine para makarating sa Tuapse. Ang dapat mangyari ay ma-detect ng radar systems ng Russia ang mga drone na yon. Tapos, babarilin ng air defenses nila para mapabagsak sa ere. Pero hindi yun nangyayari. Tinatamaan ng drone ng Ukraine ang Crimea at dumadaan dito. Senyales ng malalaking butas sa depensa ni Putin sa peninsula. Ilang buwan nang tinatarget ng Ukraine ang langis ng Russia. Pinalakas ang mga pag-atake mula Marso matapos pansamantalang alisin ng US ang parusa sa pag-export ng langis ng Russia dahil sa gulo sa Strait of Hormuz. Tumugon ng Ukraine sa pansamantalang pagtigil ng mga parusa sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake na nagdulot ng sunog sa mga sentro ng pag-export ng langis at mga refinery ng Russia. Dalawang layunin nito. Una, ayon kay Kirilo Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, layon ng Ukraine na ipakita sa pamamagitan ng mga pag-ataking ito na marami pa silang alas habang nagpapatuloy ang negosasyon para sa kapayapaan. Gusto ng Russia palabasin na mahina na ang Ukraine. Mahirap gawin yan kung dumulubog ang mga barko, sira ang radar, at nasusunog ang pasilidad ng langis dahil sa drone attack ng Ukraine. Pangalawa, nais ng Ukraine na hindi masyadong makinabang ang Russia mula sa pagtaas ng presyo ng langis, dulot ng Operation Epic Fury sa Iran. Dapat malaki na ang kita ng Russia sa langis ngayon. Ang pagharang sa Strait of Hormuz ay nagtaas ng presyo ng Russian Urals crude oil na halos umabot sa $100 kada bariles. Ilang linggo lang ang nakalipas. Ang mga pag-atake tulad sa Tuapse ay naging tagumpay para sa Ukraine. Sabi ng bagong boses ng Ukraine, nawawalan ng dolyar, $100 milyon kada araw ang Russia dahil sa nasusunog nitong oil terminal at refinery. Inasahan ni Putin na kokolektahin niya ang buwis mula sa lahat ng kita para mapundohan ng kanyang makinarya ng digmaan. Ngayon, may buwan ng kakulangan sa kita mula langis ang Rusya na $3 bilyong at magpapatuloy ito habang pinipili ng Ukraine na panatilihin ang antas ng mga pag-atake sa langis ng Rusya gaya ng mga nakaraang linggo. Balikan natin ang Crimea at Dagat Itim. Sinabi namin kanina na ang mga pangyayari noong Abril 11 ay bahagi ng kampanya ng Ukraine para muling bawiin ang Crimean Peninsula. Napagtanto ng Ukraine na hindi ito kayang bawiin ang peninsulang yon sa pamamagitan ng panlupang opensiba. Magpapadala sila ng mga tropa sa mga makikitid na daanan na madaling bombahin ng artilyera at airstrikes. Kaya matagal lang gumagamit ng pangmatagalang diskarte ang Ukraine. Pinapahina ng Ukraine ang depensa ng Russia sa Crimea at Dagat Itim. Kaya nagiging delikado ang Crimean Peninsula para sa maraming Ruso sa sinakop na teritoryo. May napansin tayong pagbabago sa pagtrato ng mga Ruso at sundalo sa Crimea mula nang lusubin ni Putin ang Ukraine. Noong mga unang taon ng digmaan, itinuturing ang Crimea na parang ligtas na lugar, lalo na kung ikumpara sa mainland ng Ukraine kung saan nagaganap ang matinding labanan. Hindi naabot ng missile at drone ng Ukraine ang peninsula, ngunit nagiiwan ang mga ito ng marka sa Dagat Itim noong digmaan. Kalaunan, makikita rin natin kung ano ang magagawa nila mismo sa Crimea. Noong Enero 2024, iniulat ng Business Insider na may mga platoon ng sundalong Ruso na iniwan ng pwesto at tumatakas papuntang Crimea.
Ang karaniwang pananaw ng mga Ruso tungkol sa Crimea ay ligtas ito. Ngayon, hindi na ganon. Mahigit isang taon lang ang lumipas. Ang Crimea, mula sa lugar na tinatakbuhan, ay naging lugar na tinatakasan ng mga Ruso. Ayon sa ulat ng RBC Ukraine noong Abril 2025, nadiskubre ng grupong Artesh na nagsisitakas ng maramihan mula sa Inangking Peninsula ang mga opisyal ng Russia at kanilang pamilya. Naghari ang takot sa mga matataas na opisyal ng Black Sea Fleet na pilit na tumatakas ng mabilis hanggat kaya nito. Ang mga sundalong nakabase sa Crimea ay sinakripisyo. Kinansela ang lahat ng bakasyon ng hukbong Ruso, maliban sa matataas na opisyal, at may mga patron na nagbabantay sa kalsada laban sa tumatakas at posibleng saboteur. Ang dating ligtas na lugar ay naging mapanganib dahil sa kampanya ng Ukraine laban sa mga puwersang sumakop sa Crimea. Kung hindi posible ang paglusob sa lupa, gigibay ng Ukraine ang depensa ni Putin sa Crimea hanggang bumagsak ito. At sa proseso, ipapakita nito sa mga naninirahan sa peninsula, maging sila man ay mga sundalong Ruso o mga sibilyan, na dapat silang umalis sa lalong madaling panahon. Ang mga mandaragat na bagong nagka-PTSD matapos makitang pagwasak ng dalawang landing ship ay simula pa lang. Oo, lalo pang pinalala ng Rusya ang sitwasyon. Posibleng magkaroon ng malawakang paglikas mula sa Crimea dahil maaring dagdagan pa ng Rusya ang mga problemang dulot ng Ukraine sa pamamagitan ng sapilitang mobilisasyon sa mga nakatira roon. Sabi ni Dmytro Pletenchuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine. Sa TSN English noong Marso, 23 sinabi niyang magsisimula ng isama ng puwersang panlaban ng Rusya sa Timog ang mga napumobilisang taga-Crimea sa labanan kontra Ukraine simula Abril 1. Ayon kay Pletenchuk, wala nang bago dito at may ilang daang taga-Crimea nang nasawi sa digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Direktang mobilisasyon ng puwersa ay inaasahan na, ayon kay Pletenchuk. Kung nangyayari na ito sa mga sinasakop na bahagi ng Zaporizhia at Kherson, bakit hindi rin ito mangyari sa Crimea? Linawin natin. Ginawa na ng Ukraine ang Crimea mula sa isang ligtas na kanlungan tungo sa isang mapanganib na lugar para sa Rusya. Lalong itinutulak ni Putin ito sa pamamagitan ng sapilitang mobilisasyon sa mga lumipat mula sa Rusya upang tulungan ng Kremlin na patatagin ang iligal nitong kontrol sa Crimean Peninsula. Ano kaya ang inaasahan ni Putin na kalalabasan nito? Di magtatagal, hindi na lang mga opisyal ang magsisikap na makalayo sa Crimea hanggat maaari. Gusto na ring lisanin ng mga mamamayan at reservistang sundalong lugar. Ang mga hindi alis ay mapupunta sa Ukraine kung saan tiyak na mapupuksa sila pagdating nila sa mga unang hanay ng labanan. Ang punto namin, kapag nabawasan ng mga Ruso sa Crimea, humihina ang kontrol ni Putin sa peninsula. Sinusulit ng Ukraine ang katotohanan ito sa pamamagitan ng paglalagay sa Crimea sa katayuang gray zone sa digmaan sa Ukraine. Ang inaasahan sanang maging pinagmumulan ng lakas para sa Russia ay naging isa sa pinakamalalaking kahinaan ni Putin. Isang estratehikong pabigat na abot ng bagong henerasyon ng mga drone at misail ng Ukraine. At paulit-ulit lang natatamaan. Napatunayang mahina ang tulay ng Kerch na nag-uugnay sa Crimea at Russia dahil sa sunod-sunod na atake ng Ukraine. Wala nang epekto ang Black Sea Fleet sa Black Sea. Linggo-linggo na nasisira sa Crimea ang mga sistemang pangdepensa ng himpapawid ng Russia, pati na ang mga instalasyong panglangis at militar. Ang dating base ng operasyon ng Russia sa Timog ay pabigat na sa mga rekurso ni Putin. Ayon sa New Eastern Europe, may 150,000 sundalong Ruso pa ring nakaistasyon sa Crimea. Naghihintay sila ng pag-atake sa lupa mula Ukraine na hindi mangyayari at hindi makapunta sa mainland dahil winasak ng Ukraine ang kanilang mga barko. Wala na silang silbi. Depensibong puwersang panlupa na hindi kayang pigilan ng mga drone at misil. Nahaharap ang Russia sa sitwasyong walang magandang mapagpipilian sa Crimea. Marami silang dapat ipagtanggol, pero kulang sa mga kinakailangang rekurso para protektahan ang mga mahalagang target sa rehiyon. Unti-unting pinahihina ng Ukraine ang mga depensa sa himpapawid na nagbigay daan sa mga ligtas na daan ng panghimpapawid na kailangan para sa mga uri ng pag-atake na nakita natin noong 11 ng Abril. Kung dagdagan ng Russia ang depensa sa Crimea, hihina ang mga puwersa nila sa mainland. Kung uunahin nilang depensa sa Ukraine, mas nagiging vulnerable ang Crimea sa bawat pag-atake ng drone. Ito ang talino sa estratehiya ng Ukraine sa Dagat Itim. Nang hindi nagpapadala ng mga sundalo, humina ang kontrol ni Putin sa Crimea at Dagat Itim. Hindi laging kailangang may sumasalakay para sa paglaya. Maaari rin ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na kampanyang nagpapalaya sa mismong mga sumakop sa teritoryo. Dahil sa long-range na pag-atake ng Ukraine, napaalis ang karamihan ng plota ng Dagat Itim mula sa pinanggalingan nitong dagat. Sa Crimea, bawat atake sa dauman at pasilidad militar, pati sunog sa langis na tanaw mula mainland Russia,
ay nagpapadala ng mensahe. Umalis na kayo habang kaya pa. Hindi titigil ang Ukraine. Sa darating na mobilisasyon, Maaring mas maraming Ruso ang makinig sa mensaheng yon kaysa inasahan ni Putin. Hindi lang sa Crimea natatapos ang kampanya ng Ukraine sa pagbawi sa mga sinakop na teritoryo. Sa mainland, lalo na sa timog, sa mas tradisyonal na paraan pinalalayan ng Ukraine ang kanilang teritoryo. Ang mga malaliwang drone ng Ukraine ang nagpasimula. Ngayon, nagliliyab ang apoy sa Russia. Hindi pa dati nasunog ng ganito karaming langis ang Russia. Malayo pa. Sunod-sunod na pag-atake ang nagdulot ng matinding apoy na hindi mapatay ng Russia. Mahalagang mga ari-arian ang tinupok hanggang sa tuluyang masunog. Nagawang maisa katuparan ng Ukraine ang hindi kapani-paniwala. At para naman sa Rusya, ngayon ay nakaharap ito sa isang hinaharap, kung saan ang lanis nito ay hindi na maaring maging sandigan nito gaya ng dati. Una, dadalhin namin kayo sa gabi ng Abril, 18 na magpakawala ang Ukraine ng maraming drone sa Rusya. Isa lang ang target ng lahat, ang mga pasilidad ng langis na bumubuhay sa Rusya. Sa ikalimang taon ng pananakop ni Putin sa Ukraine, wala nang ligtas sa pag-atake ng Ukraine noong gabing iyon. 2 Russian refinery sa Samara ang tinamaan ng mga sumabog na drone. Mga parusang inilabas ng Ukraine para dagdagan ng epekto ng mga tradisyonan na parusa sa Russia. Ang Tsizran at Novokovishevsk ay nasusunog, na may mga ulat ng sunog sa parehong lugar at higit pa sa kanluran sa Leningrad. Ang mga drone ng Ukraine ay bumagsak sa RPK Vysotsk Lukoil 2 oil terminal na may mahalagang papel sa pagtulong sa Russia na mag-export ng langis nito sa pamamagitan ng mga daungan nito sa Baltic Sea. At sa huli, kinailangan ng rehiyon ng Krasnodar na harapin ang mga drone ng Ukraine habang bumabagtas ang mga ito papunta sa Tikhoretsk Oil Pumping Station. Bigo ang air defenses ng Russia sa Krasnodar. Muling tinamaan ng drone ng Ukraine ang target. Tahimik ang Defense Ministry ng Russia, gaya ng inaasahan, sa malawakang pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis sa buong Russia. Hindi nila nagamit ang karaniwang palusot na drone debris na madalas marinig kapag malaki ang pinsalang gawa ng Ukraine drones. Ayon sa ministry, ang air defenses nila ay nakapagpatumba ng 258 Ukrainian drones noong Abril. 18 kabilang ang ilan sa mga rehiyong nasusunog na yon. Baka nga may napatumba ang Russia na drone ng Ukraine. Pero malinaw na hindi yon sapat para mapigilan ang plano ng Ukraine. Ginamit ng pangkalahatang staff ng Ukraine ang Telegram para ipahayag ang kanilang matagumpay ng mga pag-atake at ipakita na hindi kayang itanggi ng Russia na nangyari ang mga iyon. Ayon sa pangkalahatang staff, lahat ng pasilidad ay nagbibigay ng supply sa armadong puwersa ng mga mananakop na Ruso base sa mga larawang kuha sa mga lugar ng pag-atake. Bawat larawan ay nagpapakita ng parehong bagay. Makakapal na ulap ng itim na usok ang tumataas mula sa mga pasilidad ng langis ng Russia na malinaw na tinamaan ng isang bagay na naghatid ng malakas at naglalagablab na puwersa. Patuloy pang sinusuri ng Ukraine ang pinsala habang sinusubukan itong tiyakin kung ano talaga ang tinamaan nila sa mga pasilidad na ito. Gayunpaman, malinaw na mas marami pang langis ng Russiang nasusunog at ito ang kinakaharap na yon ni Putin. Ang mga pag-ataking ito ay pinakahuling patunay ng lumalakas na kampanya ng Ukraine laban sa Russia. Ang kampanyang iyon ay nagdudulot ng malaking problema para sa Russia na tatalakayin natin mamaya. Bago yon, siguro hindi mo inisip na hihinto ng Ukraine sa pag-atake sa mga refinery at iba pang pasilidad ng langis ng Russia noong Abril 18, di ba? Bukod sa pag-atake sa gasolina at langis sa teritoryo ni Putin, tinarget din ng mga drone ng Ukraine ang mga puwersang mananakop ng Russia sa Mariupol na matagal nang okupado sa digmaan. Direktang tinamaan ng mga mid-range na drone ng Ukraine ang mga imbaka ng pampadulas at gasolina na kailangan ng mga puwersa ng Russia. Para sa lahat, mula sa pagmintina ng kagamitan hanggang sa pagpapatakbo ng mga sasakyang gamit sa pag-atake sa posisyon ng Ukraine. Madaling makita ang koneksyon. Sinasira ng Ukraine ang mga refinery sa Russia na gumagawa ng mga produktong ito at sinisira rin ang mismo mga produktong iyon sa mga sinakop na teritoryo. Isa itong dobleng tama sa estratehiya ng Russia sa lupa. Ibig sabihin ay matagal mawawala ng akses sa gasolina at pampadulas ang kanilang infantry. Sa sektor ng Mariupol, nagawa pa ng Ukraine na maglaan ng oras para tamaan ng mga target na walang kinalaman sa langis sa Mangush at Grabska na parehong nasa rehiyon ng Donetsk. Winasak ng mga drone ng Ukraine ang mga unit ng pagkukumpuni ng Russia. Ginawa rin nila ito sa sektor ng Zaporizhia kung saan tinamaan nila ang mga unit sa distrito ng Tokmak. Nakikita natin ang pag-angat ng Ukraine bilang kapangyarihan sa malalayang drone na pumapantay sa Russia sa lawak at nilalampasan pa
ang mga estratega ni Putin. Sa estratehikong halaga ng mga target, tila handa ang Russia na tamaan halos anumang bagay sa Ukraine, lalo na kung nakakapanakot ito sa mga sibilyan. Mas nakatuon ang Ukraine sa paulit-ulit na pagtira sa langis ng Russia, sa loob mismo ng Russia, na nagpapahina sa militar ni Putin sa mga sinakop na teritoryo. Ang mga sunog na hindi pa naranasan ng Russia noon ay ngayon ay naglalagablab sa mga refinery at oil terminal sa buong bansa. Mas marami pang inihanda ang Ukraine. Noong Abril 20, lumabas ang balita na tinamaan ng Ukraine ang pantalan ng langis sa Tuapse, isa sa mahahalagang ugat ng supply ng Russia sa Black Sea. Pangalawang pag-atake na ito ng Ukraine sa pantalan sa loob ng wala pang isang linggo. Muling nagdulot ito ng malaking sunog. Ilang oras lang matapos patayin ng Russia ang kaparehong apoy mula sa pag-atake noong Abril 16. Ang Tuapse ay may isa pang oil refinery sa Russia na kayang magproseso ng 200,000 at 40,000 bariles ng krudo kada araw. Kung napapansin mo ang pattern dito, hindi ka nag-iisa. Sinusubukan ng Ukraine na takpan ng mas malaking bahagi ng Russia gamit ang itim na usok. Nagpapahiwatig ito sa mga tao ni Putin. Ang inyong presidente ang nagpasimula ng digmaan. Ngayon ang digmaang yan ay dumarating na sa inyong pintuan. May timing ang mga pag-atake ng Ukraine noong Abril 18 at 20 sa langis ng Russia. Abril 18, inanunsyo ng kagawaran ng pananalapi ng Amerika ang pagpapalawig ng pansamantalang pagtigil sa parusa sa mga padala ng langis ng Russia mula simula ng pananakop ni Putin. Ang pagpapalawig na ito ay kasunod ng pansamantalang pagtigil ng mga parusa na ginawa ng US. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay dulot ng pagharang ng Iran sa kipot ng Hormuz bilang tugon sa operasyong Epic Fury. Ang pansamantalang pagtigil ng parusa ay 30 araw at nangyari 2 araw matapos sabihin ni Kalihin ng Tesorerya na si Scott Bessent na hindi palalawigin ng US ang mga dauman nito. Hindi matutuwa ang Ukraine kung papayagang magbenta ng langis ang Russia nang walang hadlang. Ibig sabihin, daan-daang milyon o bilyong dolyar ang papasok sa Russia na maaring buwisan ni Putin para pondohan ang digmaan laban sa Ukraine. Madaling makita na may mga drone na lumilipad sa Russia at nasusunog ang mga refinery dahil nais ng Ukraine na mawalan ng saysay ang pagtanggal ng mga parusa. Pwede mong palayagin ang mga barko mo, Putin. Pero balewala yon kung wala ng langis na dadalhin. Maaring iniisip mo pa rin kung ang ginawa ng Ukraine noong Abril 18 at pag-atake sa Tuapse noong Abril 20 ay talagang nangangahulugang hindi pa kailanman ganito katindi ang pagkasunog ng langis ng Russia. Pagkatapos ng lahat, hindi naman bago ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Noong 2025, nakita natin na tumaas ng husto ang ganitong mga uri ng pag-atake na nagresulta sa 1 taon kung saan nagsagawa ang Ukraine ng 100 at 20 na pag-atake laban sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia. 8 isa dito ay tumarget sa mga oil refinery. Sa pagkatapos ng taon, Nawala ng Russia ng $13 bilyon dahil sa ganitong pag-atake. Hindi bago ang estratehiya, pero may bahagi sa palaisipan na di pa natin isiniwalat. Ang 5 pag-atake na natalakay ay kabilang sa mga pinakabagong inilunsad ng Ukraine. Mula nang ideklara ng US ang unang paghintos sa mga parusa laban sa Russia noong Marso, paulit-ulit nang tinatamaan ng Ukraine ang Russia, na nagdulot ng matinding kaguluhan na kakaiba sa anumang naranasan ni Putin noon. Binababago niyon ang laki at lawak ng pag-atake ng Ukraine. Pero bago natin talakay niyan, mabilis ang paalala lang na pinapanood mo ang Palabas Militar. Marami pang ganito, kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka kung may natutunan ka sa channel na ito. Ibig sabihin, ang nangyari noong Abril 18 ay maliit na bahagi pa lang ng mas malaking pangyayari. Kung sisilipin mo pa ng mas malalim, makikita mo ang sunod-sunod na mapaminsalang pag-atake ng Ukraine na sumisira sa industriya ng langis ng Rusya. Pumunta tayo sa Baltic. Ang pagsira ng Ukraine ng oil terminal sa Leningrad ay nagpapakita lang ng kaunting ideya sa impyanong dinanas ng kandurang Rusya nitong nakaraang buwan o maigit pa. Noong Marso 31, iniulat ng BBC na sunod-sunod na inatake ng Ukraine ang 3 oil sites sa Leningrad, kabilang ang Kharishi Oil Refinery sa mahalagang pantalan ng Rusya sa Dagat Itim, sa Ust-Luga at Primorsk. ayon sa ulat, ang mga pantalan ay responsabalo sa 42% ng oil exports ng Rusya at pareho ring napinsala ang infrastruktura at nasunog ang storage tank. Nasunog ang tig-8 tangke sa Primorsk at Ust-Luga dahil sa pag-atake ng Ukraine noong Marso, kaya pansamantalang isinara ang mga pantalan habang inaayos ang pinsala. Dahil sa tindi ng mga pag-atake ng Ukraine, iniulat ni Pangulong Volodymyr Zelensky na may ilang kaalyado ang humiling na bawasan ito. Hindi sinabi ni Zelensky kung sino ang humiling,
na posibleng dahil sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sitwasyon sa kipot ng Hormuz. Malinaw noong Abril, 18 na hindi titigil ang Ukraine para kanino man. Hindi nito hahayaang makaabala ang isang sitwasyon na nangyayari libu-libong milya ang layo para pigilan silang saktan ng Russia sa kahit anong paraan na kaya nila. Hindi papayagan ng Ukraine na makinabang ang Russia sa pagtanggal ng parusa at pagtaas ng presyo ng langis. Tinawag ng oil at gas analyst na si Boris Arenstein ang aksyon ng Ukraine sa Leningrad bilang pinakamalaking banta sa oil export ng Russia mula simula ng digmaan. Iyan ang punto. Kung kulang ang parusa ng kanluran laban sa Russia at pansamantalang ihihinto ng US ang mga parusa nito, gagawa ng aksyon ng Ukraine sa sarili nitong paraan. Simula, kalagitnaan ng Marso pa nila ginagawa yon. Ang nakita natin noong Abril, 18, ay simpleng pagpapatuloy lang ng isang estratehikong kampanya ng pambubomba na kayang-kaya ng panatilihin ng Ukraine na yon dahil meron na silang matibay na supply ng mga long-range na drone. Ngayon, tuloy-tuloy na ang mga pag-atake. Nabanggit na natin ang Tuapse na 2 beses tinamaan ng Ukraine itong nakaraang linggo. Noong Abril 5, tinamaan ng Ukraine ang Lukoil oil refinery sa Kostovo. Tapos sumunod pa ang pag-atake sa isang oil terminal sa Leningrad. Ito ay isang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine. Walang tigil na pag-atake ng mga drone na hindi kayang harangin ng Russia ng buo, na nagdudulot ng malalaking sunog sa buong teritoryo ni Putin. Kapag sinabi naming nasusunog ang Russia, gaya ng hindi pa nangyari noon, ito ang ibig naming sabihin. Noong Abril 18, lalo pang pinalala ng Ukraine ang malaking sunog na nagbabanta sa industry yang nagpapagana sa makinarya ng digmaan ni Putin sa Ukraine. Tungkol naman sa magiging tugon ng Russia sa lahat ng ito, siguradong hindi sila matutuwa, hindi ba? Maliban sa pagtanggi at pag-aangkin ng Russia na napapabagsak nila lahat ng drone ng Ukraine, nagpapanik na sila at nararapat lang. Malaki ang epekto ng pag-atake ng Ukraine. Mula malaking problema naging sakuna ito para sa hukbo at ekonomiya ng Russia. Babalikan natin ito mamaya, pero unahin muna natin ang panik sa Russia. May mga babala sa Kremlin kay Putin na nahuhuli na sila sa Ukraine sa long-range drones. Si Sergei Shoigu, dating ministro ng depensa at nayon ay pinuno ng Security Council ng Russia, ay isa sa mga boses na yon. Anya, umulad ng paggawa ng drone ng Ukraine, kaya wala nang ligtas na rehiyon sa Russia sa pag-atake nito. Kayang maglakbay ng mga drone ng Ukraine ng daan-daang milya, minsan higit pa sa 1,000 para makarating sa destinasyon. At gumagawa ang Ukraine ng napakaraming drone, kaya palagi silang may pagkakataon na subukan muli kung sakaling hindi magtagumpay ang isa sa kanilang mga pag-atake. Nasa punto na ngayon ang Ukraine, kung saan mas marami na silang inilulunsad na cross-border na pag-atake laban sa Russia kaysa sa mga pag-atake ng Russia laban sa Ukraine. Noong Marso, tinalo ng Ukraine ang Russia ng halos 900 drone. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, 7,347 drone ng Ukraine ang pinabagsak matapos pumasok sa teritoryo ng Russia noong Marso. Ang mga nasusunog na refinery at depot ay nagsasabi ng ibang kwento dahil malinaw na nabaligtad ng Ukraine ang sitwasyon sa isa sa mga bahagi ng digmaan kung saan dating may malinaw na kalamangan ang Russia. Ang malawakang pag-atake ay susi na sa estratehiya ng Ukraine. Para naman sa Kremlin, alam nitong wala itong ganung magagawa para pigilan ng Ukraine. Diyan na sila natataranta. Alam nilang ang pananakot sa Ukraine para huwag gamitin ang sariling drone ay walang epekto. Ang tagapagsalita ni Putin ay nagbabala sa mga kasosyo ng Ukraine sa Europa. Babaling ang pansin ng Russia sa Europa kung hindi mapipigilan ng Ukraine sa pag-atake sa langis ng Russia. Hindi malinaw kung ano talaga ang balak gawin ng Russia. Sinasabing magkakaroon ng di inaasahang kahihinatnan. Kung susundin ni Putin ang nakasanayan niyang pattern, wala namang mangyayaring kakaiba. Pero magpapatuloy siya sa pagpapadala ng mga drone at barko sa teritoryo ng NATO. Sinabi ni dating Pangulo ng Russia at kilalang sipsip kay Putin na si Dmitry Medvedev na may listahan na ang Russia ng mga posibleng target ng kanilang sandatahang lakas sa Europa, lalo na sa mga bansang may kasunduan sa pinagsamang produksyon kasama ang Ukraine. Hindi nakakaroon ng mga bantang ito ng epektong gusto ng Russia. Alam na ng mga kasosyo ng Ukraine sa Europa na may target list ang Russia at malamang may listahan din sila ng target sa Russia. Halos lantad ang mga bantang ito at wala rin naman silang bisa. Alam ng Russia na hindi nito mapipigilan ng Ukraine sa pagpapadala ng mas maraming drone sa kanilang teritoryo. Inani na ni Putin ang bunga ng mahigit 4 na taong pananakot sa Ukraine gamit ang Shahid-type drone at mga misil. Ngayong natitikman ng Russia ang sarili nitong gamot, nagrereklamo at nagbabanta si Putin. Pero wala siyang magawa. Kahiyahiya para sa Russia na hindi mapigilan ng drone ng Ukraine kahit sinasabing isa ito sa pinakamalakas na militar sa mundo. Isang tigre ang napatunayang gawa lang pala sa papel. Hindi natuwa ang Russia sa mga nangyayaring ito.
Pero habang sinusubukan ng Kremlin, napigilan ng Ukraine sa hindi direktang paraan sa pamamagitan ng paglalagay ng pressure sa mga kasosyong bansa nito sa Europa, kailangan din itong harapin ang resulta ng pambubomba ng Ukraine sa langis ng Russia. Una, perang usapan. Sa isang ulat noong Abril 18 na nagkataong tumapat sa 4 na pag-atake na nagdulot ng mas malaking sunog sa Russia, ibinunyag ng UKR Inform na napababa ng Ukraine ang padala ng langis ng Russia ng halos 880,000 bariles kada araw. Umabot sa $100 milyon kada araw ang nawawala sa pondo ng digmaan ng Russia. Tataas pa lalo ang bilang dahil mas maraming tinatamaan ng Ukraine na refinery at oil terminal. Sabi ni Zelensky, noong Marso pa lang, $2.3 bilyong ng lugi ng sekto ng langis ng Russia dahil sa Ukraine. Kung magpatuloy ito, malulugi ang Russia ng $27.6 bilyong pagsapit ng katapusan ng 2026 doble ng nawala dahil sa mga pag-atake ng Ukraine noong 2025. At kung magpapatuloy ang Ukraine sa pagdulot ng $100 milyong na pagkalugi kada araw na nakita natin simula nung katapusan ng Marso, mas malala pa ang maaring maging pinsalang pang-ekonomiya sa Russia. Mas malala pa. Napipilitan ng Russia na ilihis ang langis sa iba't ibang lugar. Naapektado rin ang militar nila. Nagkakaroon ng mga pagkaantala sa iba't ibang lugar. Ang langis at krudo na dapat ay nakarating na sa sinakop ng Ukraine ay naantala dahil desperadong naghahanap ang Russia ng ligtas na lugar para pag-imbakan at saka ilipat ang langis na iyon. Unti-unti, nawawalan ng kakayahan ng sistema ng lohistika ng langis, tiyakin ng tuloy-tuloy na pagluwas. At ramdam na ito sa labanan. Mas kaunting mga mapagkukunan para sa kalaban ay nangangahulugan ng mas maraming oportunidad para sa ating mga unit ayon sa pahayag ng puwersa ng mga sistemang walang tripulante ng Ukraine na inilatala sa Telegram. Nga pala, isa sa mga lokasyon kung saan sinusubukan ng Rusya na ilihis ang kanilang langis ay ang Tuapse. Mas naging malinaw kung bakit inatake ng Ukraine ang mahalagang pantalang yon noong Abril 20. May isang hindi masyadong nababalitang problema na dulot ng pagpapasabog ng Ukraine sa iba't ibang panig ng Rusya para kay Putin. Ayon sa Ukrainian outlet na Obos, ang mga opisyal sa ilang rehiyon na tinatarget ng Ukraine sa kanilang mga pag-atake ay ngayon ay umaasa na sa Kremlin para palakasin ang kanilang air defenses sa mga rehiyong iyon. Natural at luhika lang tugon. Sabi ni Gobernador Alexander Drozdenko ng rehiyon ng Leningrad, may nakalaang material na yaman para sa Leningrad Military District para sa layuning ito. Pero may problema sa sinasabing solusyon na yan. Wala talagang sapat na dami ng air defense systems ang Russia na magagamit nila para protektahan laban sa mga drone ng Ukraine. Mula nang simulan ni Putin ang pananakop, ayon sa Minfin, 1,350 air defense systems na ang nawala sa Russia hanggang Abril 21. Napakalaki ng bilang ng mga sistemang yan. At marami sa mga ito ay nasisira mismo ng mga drone na dapat sana nilang pinapabagsak mula sa himpapawid. Mas malala para sa Russia dahil may mid-range na drone na ang Ukraine. Kaya mas madalas na nilang naatake ang mga sinakop na teritoryo at nasusunog ang air defense ng Russia sa loob ng Ukraine. Sa 1,530 na pag-atake ng Ukraine na inilunsad sa Russia at mga sinakop na teritoryo mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026, 472. Sa mga ito ang sumira sa mga bahagi ng infrastruktura ng air defense ng Russia. Nilalagay nito ang Russia sa isang posisyon kung saan kailangan ito ng mas maraming air defense system sa mismong panahon na wala ito. Nabunyag ang isa pang aspeto ng kampanya ng Ukraine laban sa lanis ng Russia. Alam ng Ukraine na maglalagay ng air defense ang Russia sa mga refinery at oil terminal bilang tugon, na lohikal naman. Kailangan magmula sa ibang lugar ang air defense dahil ubos na ang stock ng Russia. Kukunin ang mga iyon mula sa sinakop na teritoryo at mahalagang target militar sa Russia. Maaring mailigtas ni Putin ang ilan sa kanyang langis, pero magiging mas vulnerable ang iba pang target. Talo pa rin ang Russia. Habang dumarami ang sunog at drone, puro banta at pag-aayos na lang ng mahina nilang air defenses ang nagagawa ng Russia matapos 4 na taon ng pambobomba ng Ukraine. Hindi pa rin nasusolusyonan ng Russia ang mga bagong problema mula sa Ukraine ngayong 2026. Malamang, mag-uulat kami ng panibagong pag-atake sa mga pasilidad ng lanis ng Russia habang tuloy ang kampanya ng Ukraine na inuubos ang Russia. Bibigyan namin ito ng ilang araw pa. At habang hinihintay mo ang susunod naming ulat tungkol sa hindi maiiwas ang mga long-range strike ng Ukraine, bakit hindi mo subukang alamin pa ang tungkol sa panic na bumabalot na yon sa Kremlin?
Kung sinabi mo noon sa kahit sinong nanonood noong unang oras ng pananakon ng Russia na lumalaban pa rin ang Ukraine mahigit 4 na taon na ang lumipas, halos walang maniniwala. Pero heto tayo ngayon. Hindi lang basta nananatili ang Ukraine hanggang sa unang bahagi ng Marso 2026, kundi ayon sa karamihan ng nasusukat na mga palatandaan, mas matibay pa ang posisyon nito sa operasyon kumpara noong 2025. May ilang iba't ibang dahilan para dito. Lahat ay umiikot sa katotohanang nagawa ng Ukraine na makabuo ng mas epektibong mga sandata at taktika sa paglipas ng digmaan, habang nanatili namang nakabaon ng Russia sa mga lumang pamamaraan. Sa katunayan, nagkaroon ng ganitong pagbaligtad ng sitwasyon na hindi lang nabasag ng Ukraine ang frontline ng Russia, kundi mukhang hindi na rin kayang pigilan ng Russia ang kanilang pag-usad. Ang susi para sa Ukraine ay tamaan sila kung saan talaga masakit. Similan natin sa pananaw ni Bill Graudo, financier at tagapagtaguyod ng kampanya kontra korupsyon, na kilala sa matalas na opinyon sa ekonomiya ng digmaan sa Russia. Dalawa ang kanyang pangunahing punto. Sa isang banda, malalaking tactical na pagkakamali ang nagawa ng Russia na natalakay natin sa 4 na taon ng digmaan. Isa pang argumento. Tapos na ang pag-iintay ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na magpataw ng ekonomikong presyon ang mga kanluraning gobyerno sa Russia. Sa halip, direkta ang ginagawa ito ng Ukraine sa pag-atake ng Ukraine sa oil refinery at shadow fleet ng Russia na ginagamit para iwasan ang parusa. Natamaan nila ang Russia sa pinakamasakit na bahagi, ang bulsa. Bawat tigil ng refinery o sira ng tanker ay dagok sa daloy ng kita na sumusuporta sa makinarya ng digmaan ng Russia. Tingnan natin ang mga numero. Ayon sa Carnegie Endowment, pinatigil ng Ukraine ang halos 38% ng kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis. Gayunpaman, ayon sa parehong pagsusuri, tinatayang mga 69% lang ng kakayahan ng Russia na mag-export ng net fuel ang tunay na nawala dahil may reserba silang sobrang produksyon. Nagawa ito sa loob ng 120 na pag-atake noong 2025 kung saan karamihan ay nadulot ng pinsala sa infrastruktura ng langis ng Russia. Ang mga pag-atake ay umabot sa rurok noong 2026 na may 40 na pag-atake mula Enero hanggang Pebrero na tumama sa hindi bababa sa 13 mahahalagang target. Kasama dito ang pag-atake sa Volgograd Oil Refinery na nadulot ng pagtigil sa 40% ng produksyon nito. Ang pasilidad na ito ay kumakatawan sa 5% ng pre-war fuel exports na tumutulong sa layunin ng Ukraine na putulin ng Russia mula sa yamang sumusuporta sa kanilang pagsisikap. Malaking bahagi ito dahil sa lumawak na kakayahan ng Ukraine na tamaan ang bagong mga target mula nung simula ng digmaan. Noon, lubos itong umasa sa anumang limitasyon ng abot ng mga sandatang ibinigay ng kanluran. Sa 2025 at 2026, ang pagpapalawak na yon ay kinakatawan ng Farpoint. Ang pribadong kumpanyang pangdepensa sa Kiev na itinatag sa kalagitnaan ng 2022 na mga inhinyero, arkitekto at game designer ay nagsimula sa pansamantalang paggawaan. Lumago ito sa mahigit 2,000 empleyado na nagtatrabaho sa maraming nakatagong pasilidad ng produksyon sa Kiev at paligid nito. Particular, ang FP1 drone ay karapat-dapat bigyan ng espesyal na pansin. Ang One-Way Attack OWA drone, ang pangunahing gamit na nagdudulot ng pinakamaraming pinsala na may saklaw na 600 at 20 milya. May warhead na higit sa 60 libra depende sa configuration at disenyo na inangkop para sa modularity, madaling buuin at matibay laban sa electronic warfare. Ang FP1 ay kinikilalang responsabal sa mahigit 60% ng mga pag-atake ng Ukraine sa kailaliman ng teritoryo ng Russia. Ibig sabihin, karamihan ng pag-atake sa imbakan ng bala, oil refinery at sentro ng komando ng Russia na naging balita nitong nakaraang taon ay isinagawa gamit ang iisang platapormang gawa sa loob ng bansa. Ang FP2 ang kasunod na hakbang, mas mabigat, may mas malaking payload, ngunit mas maikli ang abot. Dinisenyo ito para targetin ang matitibay na estruktura. Ang mas maikling abot na 130 milya lang ay nangangahulugan na ang drone ay ginawa para sirain ang mga sentro ng komando o pigilan ang mga Ruso na sumulong papasok sa teritoryo ng Ukraine. Pero noong unang bahagi ng 2026, iminungkahi ni Dennis Schlitterman, co-founder at punong taga-disenyo ng Firepoint, na ang plataporma ay dapat sumailalim sa update para makapaglagay ng 98 libra na warhead upang mapataas ang bisa nito.
Mas mataas ang kakayahan ng FP5 Flamingo kaysa sa FP1 at FP2. Ito ang cruise missile ng Firepoint na may dalang 2,500 at 40 libra na warhead at kayang umabot ng hanggang 1,900 milya ang layo. Gawa sa radar transparent na fiberglass winding ang katawan nito, isang teknik na karaniwang gamit sa ballistic missiles na tumutulong iwasan ang radar detection habang lumilipad. Tumaas ang produksyon nung kalagitnaan ng 2025 na may target na 210 unit kada buwan sa taglagas. Mas mahalaga na kumpirma ng mga Ukrainian na ginamit ng Flamingo sa pag-atake sa Kapustin Yar test range ng Russia noong Enero 2026. Sa isang hiwalay na operasyon, tinamaan ng misil ang isang planta ng paggawa ng Iskander missile sa loob ng Russia. Cruise missile itong gawa sa Ukraine na tumatama sa mga pabrika ng misil na ginagamit ng Russia laban sa mga lungsod ng Ukraine. At dito tayo dumarating sa sukdulan ng ambisyon ng Firepoint, ang FP9. Ito ay isang short-range ballistic missile na may abot na humigit kumulang 500 milya, may warhead na 1,700 libra at terminal velocity na humigit kumulang Mach 6.5. Sa paghahambing, ang ballistic missile ng Russia na Iskander na nadulot ng malaking pinsala sa infrastruktura ng Ukraine ay tumatama sa target sa halos 1/4 bahagi ng bilis na iyon. Ibig sabihin, mas maikli ang oras ng air defense system para makapag-intercept kumpara sa dati laban sa Iskander. Dahil paubos na ang mga S-400 ng Russia sa digmaan, maaring bumilis ang ekonomikong pagpaparusa ng Ukraine sa pamamagitan ng malawakang paggamit ng mga FP9 missile. Sa kabila nito, masasabi na ang pinakamahalaga ay ang buong programa ng armas ay hiwalay sa NATO at mga limitasyon ng kanluran. Ang mga ATACMS missile na ibinigay ng Estados Unidos ay may pinakamalawak na abot na humigit kumulang 100 at 70 milya na sadyang nilimitahan upang maiwasan ang pag-atake sa loob ng kalaliman ng Russia. Kaya, lahat ng umabot sa Moscow o tumagit sa mga infrastruktura sa loob ng Russia ay lokal na ginawa. Kung malawakang may prodigious ang FPCM, maaari nitong bantaan ang Moscow o St. Petersburg. Bukod sa mga sandata, tinutugunan na rin ng Ukraine ang sistematikong problemang napapahina sa bisa ng kampanya nito gamit ang mga drone mula simula ng digmaan. Noong Marso 10 si Defense Minister Mikhailo Fedorov na itinalaga noong Enero 2026 upang pabilisin ang teknolohikal na kalamangan ng Ukraine ay lumagda ng kautusan para baguhin ang sistema ng pagbili ng drone ng bansa. Ang lumang sistema ay umaasa sa relasyon, mga di-transparent na proseso ng pagtukoy ng pangangailangan at mga salik na tinukoy ng military analyst bilang panganib ng korupsyon. Dahil dito, madalas tumatanggap ang mga sundalong Ukrainian sa unahan ng mga drone na hindi gumagana gaya ng ipinangako, kaya kailangan nilang manumanong ayusin at baguhin sa trinsera. Mas simple na ang sistema ngayon. Ang mga unit ng militar ay nagsusumite ng kahilingan based sa pangangailangan nila. Pagkatapos, ang General Staff ay gumagawa ng listahan ng mga bibilhin na may technical na detalye ng mga kailangan. Mahalaga, walang brand name o particular na manufacturer sa listahan. Ang pagpili kung anong produkto ang bibilhin ay desisyon ng 5 digital na sistema ng datos sa labanan. E-Point na sumusuri sa bisa ng gamit sa aktwal na labanan at ang Dotchain at Brave One Market na natatala ng mga binibili ng mga unit ng hiwalay na nagpapakita ng tunay na pangangailangan sa lugar. At Delta at Mission Control na nagbibigay ng mga synchronization matrix at pagsusuri ng aplikasyon sa labanan. Kung hindi lumilipad o tumatama ang drone, otomatikong tinatanggal ng sistema ang pangangailangan dito. Ang desisyon sa pagbili ay batay sa datos, hindi sa kung sino ang may tamang koneksyon sa ministeryo. Nagbago na rin ang alokasyon ng budget. Sa bagong estruktura, 80% ng pondo ay para lang sa mga sistemang napatunayang epektibo batay sa datos ng labanan. Ang natitirang 20% ay nakalaan para sa inobasyon, tulad ng mga bagong sistema na sinusubukan sa ilalim ng mga kondisyon ng labanan o hindi na kailangang dumaan sa buong burokrasya na umiiral sa sistemang kanluranin. Tinawag ni Fedorov ang 20% na ito bilang paraan para mabilis masubukan ang mga bagong teknolohiya ng walang labis na burokrasya. Sa aktwal na pagsasagawa, ibig sabihin nito ay maaring subukan ng Ukraine ang isang bagong disenyo ng drone sa malakihang paraan sa loob lamang ng ilang linggo matapos itong lumitaw sa halip na maghintay ng ilang buwan para matapos ang proseso ng sertipikasyon. Pagkatapos, naroon pa ang laki ng industriya ng depensa ng Ukraine na halos ganap ng nabago. Noong nagsimula ang malawakang pananakop noong Pebrero 2022 lang ang tagagawa ng drone sa Ukraine. Ngayon, mahigit 500 na ito.
Dati, dalawa lang ang kumpanya ng electronic warfare, ngayon mahigit 200 na noon, walang pribadong tagagawa ng misil, pero ngayon mahigit 20 na sila. Dati wala pang gumagawa ng unmanned ground vehicle, ngayon mahigit 100 na ang mga kumpanya. Hindi pa nakita ang ganitong paglago sa ika-21 siglo, kaya nakasabay ang Ukraine sa Russia sa drone innovation. Sa elektronik kong labanan, malaki ang nagawa ng Ukraine para mabawasan ang kalamangan sa bilang ng Rusya, lalo na sa mga drone. Dumating nga ang mga laser weapons. Sa mga bidyong ibinahagi sa mga Telegram channel ng Russia, nakapansin-pansin na rin sa sarili nito. Tila ipinapakita na isang sandatang de-enerhiya ng Ukraine ang nagpapahinto sa fiber optic guided na FPV drone. Ang drone na tinatawag ng mga sundalo sa magkabilang panig na waiter o ambush drone ay lumalapag sa tabi ng kalsada sa low power mode, naghihintay ng kalabang sasakyan, saka a-activate at umatake. Kino-control ang fiber optic waiter gamit ang physical na cable na unti-unting inilalabas mula sa drone habang lumilipad. Dahil hindi sila gumagamit ng radio signals, immune sila sa electronic jamming, kaya naging isa sila sa pinakamapanganib na banta sa unahan. May bersyon din ang Ukrainian fiber optic drone na may parehong resulta, pero maaring sabihing nauna ang Rusya sa pagunlad at epektibong kinagamit ito para pigilan ng Ukraine na mailapit ang tropa sa unahan. Pero maaring baliktarin ng bagong sandatang enerhiya ang kalamangan na yon. Makikita sa video ang liwanag na sumusunod sa fiber optic cable na nag-uugnay sa drone at operator bago ito mawalan ng control at mamatay. Malaki ang posibilidad na ito ang Sunray Laser System, isang prototype na ipinakita sa Atlantic noong Pebrero na inilarawang kasing laki ng trunk ng kotse at kayang sunugin ang maliliit na drone sa ere sa ilang segundo. Si Sergei Bezgreznov, tagapayo ng Ministry of Defense at eksperto sa teknolohiyang militar sa radyo, ay tumugon sa pahayag ng Russia na totoo ang video gamit ang kanyang sarkasmo. Sabi ng mga Ruso, may paraan daw kami para kontrahin ang fiber optics. Gamit ito, nag-scan din daw kami ng otak at dumudukot ng mga tao ayon kay Bezgreznov. Pero mukhang hindi natawa ang mga Russian drone operators sa video. Sinabi ni retiradong Rear Admiral Mark Montgomery sa mga mamamahayag bago lumabas ang video na ito na maaring mag-deploy ang Ukraine ng mga battlefield laser sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Ihambing ito sa karaniwang haba ng proseso ng pagkuha na 6 na taon o higit pa, habang ang anti-drone laser system ng Amerika ay dinedevelop pa mula 2022. Habang tumitindi ang kompetisyon sa counter-drone at pumapalit na ang mga drone sa mga sundalo sa labanan, ang unang bansang makagawa ng epektibo at murang sandata ay magkakamit ng malaking kalamangan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit kakaiba ang posibilidad ng isang laser na sandata. Dahil de kuryente ito, mas mababa ang gasto sa bawat gamit ng sandata kaysa sa paggawa ng kalabang drone. Taliwas ito sa kasalukuyang ekonomiya ng drone warfare kung saan isang medyo mahal na missile o drone ang ginagamit para saluhin ang mas murang kalabang drone na maaaring baliktarin ang mismong konsepto ng mga drone. Pero ginamit ng Ukraine ang momentum na ito ng lubos. Sa lupa, ipinapakita ng larawan ng labanan noong Pebrero 2026 ng Ukraine. Ayon na rin sa sariling pagsusuri ng Institute for the Study of War, ay nasa mas magandang posisyon kumpara nung simula ng 2026. Ngayon, kung gusto mong malaman kung paano ito nangyari, siguraduhin mag-subscribe sa Military Show. Nagpo-post kami araw-araw ng mga content na malapit ang sumusubaybay sa lahat na may kinalaman sa digmaan. Sa madaling salita, nabigo ang Rusya na makamit ang karamihan sa mga tunay nitong layunin para sa panahon ng taglamig. Nagsimulang mabilis na umabante ang mga tropang Ruso sa mga direksyon ng Hulipol at Oleksandrivska noong huling bahagi ng Oktubre at unang bahagi ng Nobyembre. 2025, malamang umasa ang pamunuan ng Rusya na ang pag-abante ay tutulong sa mga operasyon sa Orikhiv para makalapit ang mga puwersa mula Silangan at Kanluran at umusad patungong Zaporizhia. Maaring nagbigay daanan manobrang ito sa mga tropang Ruso na lampasan ng mga matitibay na depensibong linyang Silangan-Kanluran ng Ukraine sa Zaporizhia Oblast, sa halip na magsagawa ng mga harapang pag-atake mula sa timog. Tandaan, ang Zaporizhia ay isa sa mga huling kuta ng paglaban ng Ukraine sa rehiyon, lalo na matapos makamit ng Rusya ang isang Pyrrhic na tagumpay sa Pokrovsk matapos ang 2 taon ng labanan doon. May lohika rin naman ang klano.
Noong Disyembre 2025 tinaya ng ISW na ang tactical na pagbutas sa depensa Hilaga at Hilagang Silangan ng Huliapole ay maaari magbigay daan sa operasyonal na tagumpay ng mga puwersa ng Rusya. Pagkatapos noong Disyembre 2025, inihayag ng Kuman ng Rusya ang mga plano na pagdugtungin ang mga aksis ng Orykiv at Hulipol upang sumulong patuhong Zaporizhia. Bukod pa rito, ang pangunahing layunin ay ang sinturon ng mga kuta ng Ukraine, isang matibay na koridor ng mga lungsod sa Donetsk Oblast tulad ng Druskivka, Sloviansk at Kramatorsk, kung saan nakapuwesto ang Rusya upang magsagawa ng mga pag-atake bilang sentro ng kampanya nito sa Tagsibol Tag-init 2026. Ngunit dito, nagsimulang pumalya ang lahat. Ang kampanya ng missile at drone ng Rusya noong taglamig 2025-2026 laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine ay nabigong makamit ang mga inaasahan nitong estratehikong layunin. Kahit malaki ang pinsala sa power grid ng Ukraine at ilang buwang paghihirap ng mga sibilyan, hindi nagtagumpay ang Rusya na putulin ang network ng enerhiya malapit sa harapan o pigilan ang paglago ng base ng industriyang pangdepensya ng Ukraine sa rehiyon. Ayon kay Hanna Gvozdia, tagapayo ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, noong Pebrero 19 ay tumaas ng 50 beses ang produksyon mula noong 2022 at umabot na sa tinatayang $50 bilyong ang halaga ng output. Tinargeting Rusya ang mga infrastruktura para pigilan ang produksyon ng armas ng Ukraine, pero sa kabila nito, lumago pa rin ang produksyon ng armas. Sa mismong laban, napigil ang mga taktika ng Rusya. Piniling Moscow ang mga taktika ng paglusot at opensibong aksyon gamit ang magaang motorisadong puwersa na naglalayong bawasan ang nasisirang armored equipment pero nadudulot ng maraming kaswalti. Pagdating ng Disyembre 2025, bumagal ang kilos dahil sa malaking kaswalti ng puwersa ng Rusya sa mga nagdaang buwan. Gumana ang modelo ng paglusot kapag matagumpay na nakapasok ang impanterya ng Rusya sa mga posisyon ng Ukraine, nagtipon at nagpatatag. Ngunit napigilan ng puwersa ng Ukraine ang mga sumusuot na grupo na makatanggap ng tulong mula sa natitirang tropa ng Rusya, kaya naputol sila sa gitna ng teritoryo ng kalaban. Malamang na inalisan nito ang mga puwersa ng Rusya na mga panimulang posisyon para sa opensiba na balak sana nilang gamitin para simula ng opensiba na Utaginet na may layuning marating ang Zaporizhia. Pagkatapos, sinamantala ng kontra-opensiba ng Ukraine na inilunsad noong huling bahagi ng Enero ang mismong pagkabigong iyon. Pinaalis ng pwesto ng Ukraine ang mga pwesto ng Rusya mula Dnipropetrovsk Oblast at pinahina ang paghahanda ng Rusya para sa opensiba ngayong Tagsibol. Dahil sa biglaang pagbabago sa harapan, nabawi ng Ukraine ang mahigit 150 milyang parisukat ng teritoryo sa wala pang isang buwan. Mas marami pa kaysa sa nawala nila noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng Tag-init at unang beses ito mula kontra-opensiba ng Tag-init 2023. Ipinapakita ng mga inilipat na unit kung gaano kasagad ng puwersa ng Rusya. Napilitang ilipot ng Kuman ng militar ng Rusya ang mga elite na unit ng airborne at naval infantry mula Pokros at Dobropilya sa silangang Ukraine patungong timog na linya ng harapan, malamang bilang tugon sa tagumpay ng Ukraine. Ang mga pwestong ito ay bahagya pa lamang na nakapag-ukupa ng Pokros ilang buwan lang ang nakalipas at nakaranas ng mabigat na kaswalti. Halimbawa, hindi nakita ng ISW na kumikilos ang 656 na Motorized Rifle Regiment sa larangan ng labanan mula pa noong Agosto 2025. Ipinapahiwatig na inatras na ng command ng militar ng Russia ang unit na ito at maaring itinatabi bilang reserba para sa susunod na opensiba. Sa madaling salita, napipilitan ng Russia na gamitin ang reserba nito para sa opensiba ngayong tagsibol sa depensa ilang buwan bago ang nakatagdang schedule. Ipinapakita ng sunod-sunod na kontra-attack ng Ukraine na napipilitan ng Russia gumawa ng mahahalagang desisyon na nagpapakitang hirap na ang kanilang puwersa kahit naghahanda pa lang sa malaking opensiba. Maaring mapilitan ang Kremlin na iwan o baguhin ng malaki ang plano nitong opensiba sa Tagsibol Tag-init 2026 sa Donetsk Oblast, Zaporizhia Oblast o pareho. Hindi lang mga kaswalti ang problema ng Russia, pati ang estruktura sa likod ng makinarya ng digmaan ay alanganin at malapit ng bumagsak. Halimbawa, tingnan ang dami ng nare-recruit. Humigit kumulang 422,000 katao ang pumirma ng kontrata sa militar ng Russia noong 2025 na 6% na mas mababa kumpara sa tinatayang 450,000 na pumirma noong 2024. Ayon kay Dmitry Medvedev, pangalawang tagapangulo ng Security Council ng Russia. Inyulat na ilang rehiyon sa Russia ay nagbaba ng military sign-up bonuses dahil sa ekonomikong hirap. Tandaan, ito rin ang militar na nagsimula ng digmaan na may 160,000 sundalo sa Ukraine at kalaunan ay nagpadala ng halos 900,000 sa labanan.
Ayon sa kamakailang pagtataya, mahigit 1.25 milyong sundalo na ang nawala sa Russia sa digmaan, na tila naubos na ang buong pre-war reserve nila at kalahati pa nito. Mas partikular, tila nangyari ang pinakamataas na punto noong Disyembre 2025 kung kailan sa unang pagkakataon ay lumampas ang bilang ng mga kaswalti ng Russia kaysa sa mga bagong nirecruit na kontraktual na sundalo. Nagdagdag ang Russia ng 27,000 at 400 kontraktual na sundalo noong buwan na yon, habang 33,200 ang kanilang nasawi at nasugatan. Noong mga nakaraang buwan, mas maraming nare-recruit para sa Kremlin, ngunit ang pagbagal na yon ay napapahirap ng sitwasyon. Ayon sa pagsusuri, kailangan ng Russia ng 45,000 bagong recruit bawat buwan para magkaroon ng tsansa magsagawa ng seryosong opensiba sa 2026. Kung isa sa alang-alang na halos 2/4 lang ng bilang na iyon ang aaabot, masasabi nating halos nawala na ang bilis ng Russia kahit na nananatili pa rin silang may malaking kalamangan sa bilang. Gaya ng inaasahan, pinalawak ng Kremlin ang listahan ng mga pwedeng ma-recruit. Planadong pinalawak ng Russia ang tinatawag na mga espesyal na contingent na ginagamit para mapunan ang kanilang hukbo. Noong 2025, pinalawak ang kategorya para isama hindi lang ang mga bilanggo at inimbestigahan sa krimen, kundi pati na rin ang mga may hindi nabayarang utang, kabilang ang mga loan. Pinalakas ng Russia ang pagre-recruit ng mga dayuhang mamamayan, lalo na mula sa mga bansang kaibigan tulad ng sa Africa at South America, gamit ang mga pangakong gantimpalang pinansyal o pagkamamamayan at minsan ay pandilin lang. Isa lang ang tinutukoy nito, unti-unting nauubos ang yaman ng Russia. Sa ekonomiya, unti-unting nagpatupad ang Ukraine ng sariling parusa sa pamamagitan ng pagsira sa ilang infrastruktura ng pagpoproseso at pagluwas ng langis ng Russia. Nagdagdag ng presyo ang kanluran sa mas mahigpit na pagbabantay sa shadow fleet na barkong dumadaan sa Baltic Sea. Sa usaping armas, maaring masabing nawala na sa Russia ang kalamangan na dulot ng mga shahid na murang gawin. Halos pareho ang halaga ng lokal na long-range drone ng Ukraine, pero hindi ito nakaasa sa ibang bansa. Tandaan, dahil sa laban ng US at Israel kontra Iran, napipilit ang isuko ng Russia ang ilang mahahalagang armas nito sa gitnang silangan. Mas malala pa, halos inamin ng Russia na wala na itong impluensya sa rehiyon na humatras ito sa Syria noong huling 2024 kasunod na mabilis na opensiba ng oposisyon na parang ginagawa ng Ukraine sa Donbas. At sa usapin ng taktika, sobrang dami ng oras, pagsisikap at sundalo ang ginugol ng Russia. Ngunit nabigo pa rin silang masakop ang dalawang mahalagang lungsod sa rehiyon, ang Pokrovsk at Zaporizhia. Bagamat bumagsak ang Pokrovsk, nangyari lang ito matapos mawalan ang Russia ng mahigit 25,000 sundalo sa lugar, humigit kumulang 20% ng kabuuang nasawi. Nauwi ito sa isang bagay. Kapag umatake ulit ang Ukraine sa Donbas, maaring aminin ng Russia na hindi na nila ito mapipigilan. Ang hukbong dagat ng Russia ay sinusubukang itago ang isang bagay na hindi mapapalitan. Itinago sa daungan ng Novorossiysk ang bagong base ng Black Sea Fleet matapos ang trahedya sa Crimea. Umaasa silang ligtas ito. Pero natagpuan ito ng Ukraine at pagkatapos ay sinira ito ng Ukraine. Ginawang araw ng Ukraine ang gabi at winasak ang daungan ng hukbong dagat ng Russia. Walang iniwang bakas at matinding dagok sa Russian fleet na halos wala ng silbi sa digmaan. Noong gabi ng 1 hanggang 2 ng Marso, naglunsad ang Ukraine ng malakas na drone attack sa pangunahing base ng Black Sea Fleet sa Novorossiysk. Hindi ito simpleng pag-atake. Pinagsama ng Ukraine ang kanilang mga droning panghimpapawid at pandagat na nagdudot ng matinding pinsala sa base ng Novorossiysk at nagpatumba ng 5 barko mula sa fleet na mahalaga sana sa panalo ng Russia sa digmaan ni Putin. Pag-uusapan natin ang 5 barkong yon mamaya. Pero bago yon, ang balita ng pag-atake ay galing sa Dosya Shpiona Telegram channel na nagbigay rin ng ilang numero. Ayon sa channel, iniulat ng Russian Air Defense na may hindi bababa sa 200 droning pang-atake ang umatake. Walang pahayag mula sa Defense Ministry ng Russia na naipabagsak nila ang mga drone o na ang pinsala ay dulot lang ng debris at hindi ng mismong drone. Bihira ito sa Russia at nagpapakita kung gaano kalakas ang tama ng Ukraine na kahit ang ministryong laging nagsisinungaling ay hindi na maitago ito. Ironiya ng pag-atake, sa Novorossiysk pa napiling ilagay ng Russia ang Black Sea Fleet warship na akala nila'y ligtas. Noong Oktubre 2023, iniulat ng ABC News na inilipat ng Russia ang kanilang mga warship sa base na ito matapos wasakin ng missile at maritime drone ng Ukraine ang fleet sa dating base sa Sevastopol. Tactical na pag-atras ito ng Russia. Inilipat nila ang kanilang pinakamahahalagang warship sa isang port
na dapat ay protektado, nalabas sa abot ng Ukraine at kahit tamaan man ng Ukraine ay may sapat na depensa para gawing halos walang pinsala ang anumang atake. Nagpatuloy ang pag-atras ng Russia hanggang 2024. Pero ayon kay Andrei Yusov ng Ukrainian Intelligence, hindi na ito magtatagal at hindi na maitago ng Russia ang kanilang mga warship. Matapos masira ang missile boats, amphibious assault ship at corvettes, di na namin sila nakikita sa dagat. Binabago nila ang taktika para maghanap ng bagong depensa. Hindi maghihintay ang puwersa ng seguridad at depensa ng Ukraine at magpapatuloy silang kikilos. Ayon kay Yusov, noong Marso 2024. 2 taon na ang lumipas, talagang kumikilos ang Ukraine. Matagal nang naghahanda ang Ukraine para sa ganitong pag-atake. At ipapaliwanag namin kung paano mamaya sa video kapag tinalakay namin ng detalyado kung anong ibig sabihin ng pag-ataking ito para sa naghihingalong Black Sea Fleet ng Russia. Bukod pa rito, higit pa sa mga barko ang tinamaan ng Ukraine sa pinakabagong pag-ataking ito. Kaya manatili kayo hanggang dulo para malaman pa ang iba. Pero bagong lahat ng yan, narito muna ang mga pangunahing pag-atake. 5 bagong pandigma ng Russia ang tinamaan at lahat ng 5 ay dapat na may mahalagang papel sa mga pagtatangka ng Russia na sakupin ng Ukraine. Tara, tingnan natin ang mga nawalang barkong pandigma ng Russia. Namunguna sa listahan ang Valentin Pikel, isang Project 266 minesweeper na ayon sa United 24 Media ay nasira ng husto matapos salakain ng drone ng Ukraine sa gabi. Maaring isipin mong hindi banta sa Ukraine ang minesweeper dahil sa pangalan nito. Pero hindi ito totoo. Bagamat ang pangunahing tungkulin ng barko ay maglinis ng mina para gawing ligtas ang paglalayag ng ibang barkong pandigma ng Russia, ang Valentin Pikel ay malakas ding sandata sa sarili nito. Sabi pa ni Digal sa profile ng barko, maaari rin itong gamitin laban sa mga submarino. Agad nitong ipinapakita kung paano maaring maging problema ang barkong pandigmang ito para sa Ukraine. Bagamat hindi ito nagpapadala ng buong submarino, may nakaimbak ang Ukraine ng mga underwater drone tulad ng Sibay na ginamit na nila noon para atakihin ang Novorossiysk. Ang Valentin Pikel ay maaring nakatulong sa Russia upang mapigilan ang ilan sa mga pag-ataking ito sa ilalim ng dagat. Makatutulong sana ito noon, pero hindi na ngayon. Banta rin ang barkong ito sa mga drone sa himpapawid, missile at fighter jet ng Ukraine. May dala itong 20 igla, short-range surface-to-air missile kasama ng 230mm na kanyon na AK-306. Dagdagan pa ng electronic warfare equipment, makakakuha ka ng barkong kayang protektahan ng sarili, makasira ng malalaking aerial at naval asset ng Ukraine, at may 3,000 nautical miles na range at 15 araw na endurance. Ngayon, wala na ito sa misyon at ayon sa United 24 Media, hindi ito agad makakabalik. Sunod sa listahan ay ang 2 Project 1,100, 24M Albatros warships, Yaisk at Kasimov. Pareho silang maliliit na barkong panlaban sa submarino na tinamaan ng Ukraine habang nakadaong sa Novorossiysk. Tulad ni Valentin Pikel, posibleng maging sagabal ang mga ito sa estratehiya ng Ukraine na gumamit ng undersea drones para pahinayin ng Black Sea Fleet at atakihin ang mahalagang bahagi ng infrastruktura ng Russia na sumusuporta sa pagsisikap pandigma nito sa rehiyon ng Crimea, gaya ng Kerch Bridge. Nagbibigay ang naval technology ng kaunting dagdag na impormasyon. Ayon dito, ang mga barko ng Project 1,100 at 24M ay mas multi-role kaysa espesyal na anti-submarine ships. Bukod sa pagharap sa mga banta sa ilalim ng dagat, magagamit din ang mga barkong ito sa maritime patrol, reconnaissance, pagprotekto ng convoy, komunikasyon, at paglalagay ng underwater mines. Ang bawat barko ay may 80 tripulante. Malabong may tao sa loob ng barko nang inatake ng Ukraine. Basa bilang ng mga nasawi na ilalabas namin mamaya. Kahit dinapatay ng Ukraine ang 100 at 60 Russian sailors, nawala pa rin sa kanila ang mga barko. Hindi rin naman magagamit ang mga mandaragat kung hindi sila makakalayag sa dagat. Kaya ngayon, kailangan ng Russia na gumastos para bayaran ng mga aktibong miyembro ng kanilang militar na wala namang magawa, kundi maghintay at magpalipas ng oras. Ang Project 1,100 at 24M ay may limitadong lakas ng apoy at armas laban sa submarine. Bukod sa isang pares ng DTA, 53 twin torpedo launcher, may OSAMA-2. Surface-to-air missile system din ang barkong pandigma laban sa helikopter at eroplano. Maaari ring maglagay ang Russia ng 2 sandatang artilyere sa barko, tulad ng 76.2mm, AK, 100, 76M mabigat na machine gun,
o 257 mm at 220 na baril. Sa madaling salita, maraming gamit ang barkong kontra-submarino na ito. At ayaw ng Ukraine na makita ang Russia na samantalahin ang pagiging maraming gamit ng barkong yon sa Black Sea. Ngayon, hindi na kaya ng Russia. Dalawa sa project 1,100 at 24M nila ay napatumba na. Sa ulat ng United 24 Media, 5 barkong pandigma ang tinamaan ayon sa satellite imagery. Pero 3 lang ang alam dati. Ngayon, may dagdag tayong impormasyon tungkol sa 2 pang barko. Ayon sa Euromaidan Press, ang ika-4 na barko sa listahan ng mga target ng Ukraine noong Marso 1 hanggang 2 ay ang Admiral Esen. Tinamaan ng drone ng Ukraine ang Admiral Esen, isang frigate ng Russia na nagdulot ng pagsabog sa PK-10 countermeasure launchers na dapat sana ay naglalabas ng thermal decoys at chaff para itago ang barko. Mukhang hindi gumana, Putin. Noong Marso 5, kinumpirma ng Kyiv Post na tinamaan ng Admiral Esen. Dagdag pa, tinamaan ng Ukraine ang barko, kaya hindi na ito makapapaputok ng Caliber cruise missile. Mahalaga ito sa Ukraine dahil ginagamit ng Russia ang Novorossiysk na malapit sa Ukraine para palakasin ang tuloy-tuloy na pag-atake ng missile at drone. Malaking papel ang ginampanan ng mga Caliber cruise missile sa mga pag-ataking ito. Noong Pebrero 7, iniulat ng New Voice of Ukraine ang malawakang pag-atake ng Russia sa power grid ng Ukraine. Gumamit ang Russia ng 24 missile sa pag-atake, kabilang ang Caliber missile. Ang mga missile ba na yun ay inilunsad mula sa Admiral Esen? Di man natin malaman, pero sinigurado ng Ukraine na di na magagamit ng Russia ang frigate nila para maglunsad ng Caliber missile sa malapit na hinaharap. Ayon sa Kyiv Post, winasak ng drone strike ng Ukraine ang mga grenade launcher at napinsala ang TK-25 electronic warfare system ng Admiral Esen. Lumilikha ito ng interference at kaya makadetekta ng radar radiation. Isa na namang malaking balita ito para sa Ukraine. Ang isa pang EW system na nasira ay nangangahulugan na mas kaunti na ang depensa ng Russia sa kanilang base sa Novorossiysk, na nagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa Ukraine na umatake sa hinaharap. Sinirapan ng Ukraine ang bahagi ng anti-aircraft missile guidance system ng frigate, kaya hindi na ito magagamit ng Russia at naging parang madali ng target. At dumako naman tayo sa huling barko sa laban. Pero bago yon, marami pang balita na tulad nito. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. Nandito na tayo sa Monaya Missile Boat, na ayon sa Euromaidan Press ay isang barkong pandigma ng Project 1,241. Tinamaan ng drone ng Ukraine ang hulihan ng barkong iyon, kung saan naroon umano ang engine room ng Molnaya, mga makina, diesel generator, at 2 AK-600 at 30-30mm artillery mount. Kaya ng barko, gamitin ito sa malapitang depensa sa impapawid laban sa mismong uri ng mga drone na tumama rito. Tinapos ng Russia ang konstruksyon ng 80 barkong Project 1,241 noong panahon ng Soviet mula 1,900 at 79 hanggang 1,984. Hindi ibig sabihin na may napakalaking reserba ang Russia ng mga barkong pandigmang ito na handang ipalit sa winasak ng Ukraine. Ayon sa Naval Encyclopedia, karamihan sa 80 sa mga ito ay ini-export, kaya nabawasan ang missile ship ng Russia na bahagi ng kanilang naubos na imbakan. Ang madalas naming sabihing missile ship ang Molnaya ay nagpapakitang mas marami pa itong armas bukod sa 30mm na kanyon. Maaring lagyan ang barko ng SAN-5 surface-to-air manpads na may 16 na misal laban sa eroplano at helikopter. Mayroon ding P-200 at 70 musket na misal ang mga barkong ito, nakapares na launcher sa itaas ng deck. Tulad ng ibang barkong winasak ng Ukraine noong Marso, isa ang Molnaya ay isang tumatanda, ngunit makapangyarihang barkong maraming kayang gawin na mas mahusay kaysa sa anumang barkong kayang ilunsad ng Ukraine sa digmaang pandagat. Isa na namang barko ang nasira ng Ukraine gamit ang drone. Pang-5 na ito. Dahil sa katandaan at hindi na gumagawa ang Russia ng Project 1,241 na barko, maliit ang posibilidad na maayos pa ng Russia ang pinsala. Dagdag pa sa malaking pinsala sa fleet, iniulat ng United 24 Media na napansin ng military analyst ang kinatawag nilang maitim na bahagi sa pier kung saan nakalagay ang mga Project 1,100 at 24 corvette. Maaring senyales ang maitim na bahagi na tinamaan ng drone ng Ukraine ang pier o kumalat ang apoy mula sa pag-atake sa barko ng Russia hanggang pier na nagdulot ng mas matinding pinsala. Maniwala ka? Marami pang pinsala. Marami pa niyan.
Pag-uusapan pa natin sa dulo ng video. Bago talakayin ang iba pang nagawa ng Ukraine sa isang itinuturing na ligtas na pantalan ng hukbong dagat ng Russia sa Black Sea, alamin muna natin ang ibig sabihin ng bagong pag-atake para sa Russia. Isang bagay ang sigurado, kung ano man ang proteksyon na meron ang Novorossiysk, hindi ito gumagana. Inilipat ang mahahalagang kagamitan ng Black Sea Fleet sa Novorossiysk para maprotektahan laban sa missile at drone ng Ukraine. Layunin nitong pagsamahin ang mas malayong distansya, mas mahusay na depensa sa himpapawid at electronic warfare ng ilang barkong pandigma upang mapigilan ang Ukraine na magsagawa ng mga pag-ataking gaya ng kagagaling lang nating nakita. At sa teorya, may saysa ito. Ang Novorossiysk ay mas malayo sa silangan kumpara sa dating base ng Black Sea Fleet na Sevastopol dahil may humigit kumulang 300 kilometro o mga 186 milya ang layo sa pagitan ng dalawang pantalan na iyon. Idagdag mo pa ang distansyang kailangang lakbain ng mga sandata ng Ukraine sa ibabaw ng Black Sea para marating ang Sevastopol at makikita mo kung paano pumapasok ang distansya sa usapan. Halimbawa, ang export version ng Storm Shadow missiles na ginamit ng Ukraine para sirain ang ilang barko ng Black Sea Fleet sa unang bahagi ng digmaan ay may abot na 250 kilometro. Ayon sa BBC, dahil dito nalalagay sa panganib ang malaking bahagi ng Black Sea at marahil pati ang Sevastopol. Novorossiysk, hindi ganon kalaki ang banta. Hindi nakala ni Putin at ng Kremlin na makakagawa ang Ukraine ng sariling sandata na mas malayo ang abot kaysa sa mga meron sila nung umatras ang Russia papuntang Novorossiysk noong 2023. May sandata ng Ukraine gaya ng Sea Baby at drone na kayang lumipad ng daan hanggang libu-libong kilometro. Kaya ang target na dati ay hindi maaabot. Ngayon ay abot kamay na. Alam na ng Ukraine ang mangyayari bago pa ito naunawaan ng Rusya. Sa katunayan, hindi talaga ito naunawaan ng Rusya. Wala sanang barkong pandigma sa Novorossiysk kung alam nila, kahit di tiyak kung saan papupunta ang mga barkong yon nang di umaalis sa Black Sea Theater. Noong Setyembre 2025, binalaan ni Dmytro Petinchuk ng hukbong dagat ng Ukraine ang Rusya na walang silbi ang pananatili ng mga barko sa Novorossiysk. Doon mismo namin sila wawasakin at alam nila yon, sabi ni Petinchuk. Lumipas ang panahon hanggang kalagitnaan ng Disyembre at nagawa ng Ukraine ang tinawag ng Euromaidan Press na imposibleng mangyari. Nagawa ng mga drone ng Ukraine na maparalisa ang Vashivyanka-class submarine ng Russia sa Novorossiysk sa isang pag-ataking tumama na naman sa isa pang kagamitang Ruso na kayang maglunsad ng caliber cruise missiles. Kung hindi narinig ng Russia ang babala ni Petinchuk, lubos itong nilinaw ng pag-ataking ito. Kaya ng Ukraine salakayin ng mga barkong tinatago ng Russia sa malayang daungan. Wala pa rin ginawa ang Russia, kaya sinamantala ito ng Ukraine noong Marso 1 hanggang 2. Dahil sa Disyembre na pag-atake na nagpakita ng kahinaan ng depensa ng Novorossiysk, nagplano ang Ukraine ng mas malaking atake na higit pang nagpahina sa Black Sea Fleet. Hindi ito napigilan ng Russia, kaya may pagkakataon ng Ukraine na paulit-ulit umatake dahil nasira pa ang 5 barkong pandigma. Sa totoo lang, huwag ninyong maliitin ang ibig sabihin ng pinakabagong pag-atake nito para sa Russia pagdating sa bahagi ng Black Sea ng kanilang estratehiya sa digmaan. Halos nasira na ang estratehiyang iyon bago pa man umatake muli ang Ukraine. Ayon sa Defense Express, noong Pebrero 26, halos hindi na gumagana ang Black Sea Fleet bago ang pag-atake sa Novorossiysk. Hindi bababa sa 25 na mga barkong pandigma ng Russia ang napatigil na sa operasyon pagsapit ng katapusan ng Pebrero, nakatumbas ng halos 1/4 ng buong lakas ng kanilang fleet. Maari mo nang idagdag ang panibagong 5 sa listahang iyon. Labis na pigilan ang kakayahan nitong magpakita ng lakas pandagat sa rehiyon at labas nito dahil patuloy itong napipilitang magbago ng taktika sa mas limitadong kapaligiran ng operasyon. Ayon sa ulat tungkol sa dating kinatatakutang fleet ng Russia. Alam ng Russia ang mga kakulangan nito sa Black Sea, pero wala itong magawa tungkol dito. May natanggal na sa pamunuan ng hukbong dagat ng Russia dahil sa insidenteng ito, at si Sergei Pinchuk, commander ng Black Sea Fleet, ay delikado na ring matanggal matapos lumabas ang balita bandang huli ng Enero na pinag-iisipan ng Kremlin na alisin siya. Pero parang walang saysay yun. Ang tanging opsyon na lang ng Russia ngayon ay ilayo ang mga barkong pandigma nito sa Black Sea at panatilihing malayo hanggat maaari. Maaring sisihin si Pinchuk sa mga problema sa Black Sea. Pero kahit palitan siya, mananatili pa rin ang suliraning dulot ng Ukraine na walang solusyon. Kayang tamaan ng Ukraine ang Novorossiysk, kaya napilitan ng fleet lumipat sa malayang lugar at mawawala ng kakayahan nito magpalipad ng mga misil laban sa Ukraine mula sa daungan. Lahat ng ito ay nauuwi sa isang bagay
na ilang beses nang nabanggit. Kahit gaano man kasakit para sa Russia na mawalan ng 5 karagdagang bagong pandigma mula sa Black Sea Fleet, mas malaki pang pinsalang nagawa ng hindi bababa sa 200 drone ng Ukraine kaysa sa nakikita natin sa mga barkong iyon. Kinumpirma ng Ukrainian General Staff sa post noong 2 ng Marso na tinamaan nilang iba pang target sa Novorossiysk noong mga pag-atake gabi bago. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang kanilang mga target sa Shashkaris Oil Terminal na isang napapanahong paalala sa Russia na hindi tumitigil ang Ukraine sa kanilang estratehiya na sirain ang pinakakumikitang industriya ng Russia. Iniulat ng United 24 Media na nagkaroon ng sunog sa complex at idinagdag ng General Staff na, ayon sa paunang impormasyon, nakumpirma ang pinsala sa mga oil tanker ng terminal at sa radar station mula sa S-400 complex. Mas mahalaga ang pagbagsak ng S-400 kaysa pagkawala ng maraming langis sa estratehiya ng Ukraine. Isa pang air defense system na maaring nakapigil sa mga drone at missile ng Ukraine sa pag-atake sa Novorossiysk ang nawala. Ibig sabihin, mas maraming aerial corridors ang nabuksan, kaya posibleng simula pa lang ng mga pag-atake noong Marso at hindi pa ito ang rurok para sa Ukraine. Nagdadagdag pa ang Euromaidan Press. Sinasabing nagawa rin ng Ukraine na sirain ang guidance radar ng isang S-300, pati na rin ang isang Pantsir S-2. 2 pang air defense systems ang nawasak. At hindi na natin kailangang ulitin kung ano ang ibig sabihin nito. At kung babalik tayo sa mismong oil facility, ayon sa parehong ulat, nagawa ng Ukraine na sirain ang 6 sa mga oil loading berths ng terminal ng Shashkaris. Ang mga berth na iyon ang tumatanggap ng lanis na dumaraan sa Crimea at napupunta sa Ukraine. Dahil isa na lang ang natira, mahihirapan ng Russia na mapanatiling may supply ang kanilang mga tropa sa lupa sa mga susunod na araw man lang. Sa huli, may mga casualty ring hindi bababa sa 17 katao. Ayon sa Euromaidan Press, 3 marinong Ruso ang napatay at 14 ang nasugatan sa pag-atake ng Ukraine kagabi. Masasabi natin na ang mga marinang ito ay hindi na magagamit pa ng Russia. Pero dahil sa dami ng kanilang mga barkong pandigma na naging abo na lang, yun na rin talaga ang nangyayari. Ang meron tayo dito ay isang pag-atake na hindi pa nagagawa ng Ukraine noon. Nakapagpalubog na ang Ukraine ng mga barko ng Black Sea Fleet, pero di pa 5 sa isang gabi. Tinamaan na ng Ukraine ang Novorossiysk noon, pero hindi pa kasing tindi ng tinamaan ito sa daungan ng Marso 1 at 2. Ito ay isang pag-atake na matatandaan ng marami sa mga susunod na taon. At ibig sabihin nito, pinaalala nito sa atin ang nagawa ng Ukraine sa lupa sa Siversk. Ilang linggo lang ang nakalipas. Isa pa yung operasyon, bagaman lubos na naiba, na tiyak na maaalala sa kasaysayan pagtapos ang digmaan. Malalaman mo ang lahat tungkol dito sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang lahat ng aming balita tungkol sa pinakabago at pinakamalalaking pag-atake ng Ukraine. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.